Kabanata 541. Siya ay may panloob na intensyon. Paglabas ni Eric, may kausap si Nicole sa may entrance ng kwarto niya, ang pangit ng ekspresyon niya. Hindi siya nagmamadali ngunit naghintay na parang isang ginoo 6 na talampakan ang layo upang hintayin itong matapos ang kanyang tawag. Hindi naman kalayuan ang distansya kaya maririnig niya ito. Sabi ni Nicole, "Oo, mula ngayon, paikliin ang mga shares ng Harrison Corporation at hilahin ang kanilang mga kasosyo sa negosyo. Hindi mahalaga kahit na nangangahulugan ito ng pagkawala ng pera." Tumingin si Eric sa kanya, may mahinang apoy na nag-aapoy sa kanyang puso. Kung galit na galit si Nicole, ibig sabihin hindi lang siya pinainom ni Ivy at ni Mr. Zahn. Ang pagpilit sa kanila na uminom ay naging madali sa kanila. Pagkababa ng telepono, nakita ni Nicole si Eric sa gilid ng kanyang mata. Humakbang siya pasulong. "Galit ka ba?" "I guess." Inabot ni Eric at sinubukang hawakan ang magulong buhok sa kanyang ulo, ngunit iniwas niya ito nang ikiling ang kanyang ulo. Napangiti siya. "Don't worry. Hindi ko hahayaang mabuli ka ng iba. Huwag mong purihin ang iyong sarili, Mr. Ferguson." Sinaman siya ng tingin ni Nicole at naglakad papasok sa kwarto niya gamit ang high heels. Nagpaalam siya sa iba at maagang umalis sa venue. Ito ay isang hindi kas-iya siyang gabi. Sinundan siya ni Eric ng tahimik. Nais niyang maging isang magandang pagkakataong makaharap ito, ngunit ito ay nangyari. Ang mga taong humadlang sa kanyang mga plano ay kailangang magdusa sa mga kahihinatnan. Hinintay ni Nicole ang kanyang driver sa gilid ng kalsada. Nasira ang kanyang sasakyan sa kalagitnaan, kaya nakipag-ugnayan siya sa isa pang driver para sunduin siya. Umihip ang malamig na hangin, at hindi niya namamalayan na ibinalot niya ng mahigpit ang kanyang damit. Lumapit si Eric. Amoy na amoy niya ang mahina nitong amoy na dinadala sa hangin. "Ibabalik kita," sinabi ni Nicole, "salamat sa alok, ngunit hindi salamat. May utang ka pa sa akin ng isang kondisyon." Mahinang paalala ni Eric sa kanya. Binigyan siya ni Nicole ng isang side glare at hindi maiwasang mapangiti. "Pauwiin mo ako ang kondisyon mo." Kung ito nga, kung gayon ay napakalaking kawalan para sa kanya na nagsumikap ng husto upang manalo sa larong iyon ng airsoft. Yumigting ang panga ni Eric na agad naman niyang tinanggihan. Of course hindi. Dinala niya iyon para maging masunurin siya, ngunit nakalimutan niyang matagal nang hindi nakikinig si Nicole sa kanya. Napangiti ang mga labi ni Nicole. "Sabihin mo sa akin kapag may naisip ka." Itinuro ni Eric ang mamahaling sasakyan sa gilid ng kalsada na bagay sa kanyang katayuan sa lipunan. "I'm afraid that you'll freeze to death. Natatakot ka ba na ibenta kita?" Pinaikit ni Nicole ang kanyang mga mata. Itinagilid niya ang kanyang ulo at binigyan siya ng isang perfunctory at pekeng ngiti. "Kung gayon, kukunin kita sa iyong alok." Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Eric. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi si Eric ang nagmamaneho, kundi si Toto. Masayang bati ni Toto kay Nicole at umupo sa driver's seat. "Miss Stanton, ang kotseng ito ay espesyal na pinili upang tumugma sa iyong katayuan. Sana ay nasiyahan ka." Napaawang ang labi ni Nicole. "Good job." Nagdilim ang mga mata ni Eric. Ngumiti talaga si Nicole kay Toto. Sumandal siya at cool na sumulyap kay Toto. Naramdaman ni Toto ang malungkot na tingin sa kanyang likuran at umayos ito, pinaandar ang sasakyan ng may kaba. Tahimik ang sasakyan sa kalahati ng paglalakbay at biglang huminto sa gitna ng kalsada. Napatingin ang dalawang tao sa backseat kay Toto. Napakamot sa ulo si Toto. "Hay nako, parang nasira yung sasakyan." Matagal-tagal na rin hindi maki-check up. Kumunat ang noo ni Eric. Kakabili lang niya ng kotseng ito, pero nasira na. Ipinikit ni Nicole ang kanyang mga mata nang walang imak. Nagkaroon ba ng diskusyon ang kanilang mga sasakyan bago masira? Umubo si Toto at nagkunwaring nag-iisip. Mas malapit ang lugar na ito sa Imperial Gardens. "Mr. Ferguson, bakit hindi ka maglakad pabalik kasama si Miss Stanton?" Malayo pa talaga ang plano ni Toto. Siya ay rapt ang kanyang utak para sa Eric's potensyal na kasal. Ang gabi ay mahaba, ang mga kalye ay naiilawan ng mga streetlight at starlight. Walang ibang mang-istorbo sa kanila. Masyadong perpekto ang kapaligiran. Pwede silang heart-to-heart talk at umibig. Saan pa sila makakahanap ng magandang opportunity? Tinaas ni Toto ang kanyang kilay sa pamamagitan ng rearview mirror. Kabanata 542.
Mga iskandalosong larawan. Naintindihan naman agad ni Eric. Biglang nawala ang madilim na kulay sa kanyang mga mata at umaasang tumingin siya kay Nicole sa tabi niya. Gayunpaman, mahinahon lamang na kinuha ni Nicole ang kanyang telepono, nagbukas ng messaging app, ipinadala ang kanyang lokasyon sa isang tao, at pagkatapos ay tumingin sa kanila. Malapit nang dumating ang pangatlo kong kapatid. You don't mind if I wait in the car for a few minutes, right? After all, medyo malamig sa labas. Gusto nilang maglakad siya pabalik. Nais ba nilang mamatay siya sa lamig? Walang sinabi si Eric. Mabigat ang tingin niya kay Toto. Hindi lang sila nakapag-isa, nawalan pa siya ng pagkakataong pauwiin siya. Walang kwenta talaga si Toto. Nahihiyang ibinaba ni Toto ang ulo, hinawakan at tinitignan ang sasakyan sa paligid niya. Oy, dapat medyo mahal ang pag-aayos nitong sasakyan, di ba? Wala pang 10 minuto ang lumipas. Dumagundong ang bonggang sports car ni Kai papunta sa kinalalagyan. Tamad siyang bumaba ng sasakyan, sinulyapan ang sasakyan, bahagyang ngumiti, at lumapit para kumatok sa bintana ng mapanukso. Ang kotseng ito ay mukhang maganda sa labas ngunit ito ay medyo walang silbi sa loob, ha? Hindi ito tumugon sa mga inaasahan sa kritikal na sandali. Naglapat ang manipis na labi ni Eric sa isang linya habang malamig na dumampi ang tingin nito. Alam ng mga lalaki sa kanilang mga puso kung ano ang ipinahihiwatig. Kinawian ni Kay si Nicole. Lil-en, oras na para umuwi. Bumaba si Nicole sa sasakyan at tumingin sa likod. Parang nagpipigil ng galit si Eric, at baka sa mga mata niya ang hinaing. Lalong nagiging lapdog ang lalaking ito. Mr. Ferguson, have a nice trip. Malamig na ngumiti si Nicole at sumakay sa sports car ni Kai. Halatang mas relaxed siya, nakahang ang mga braso niya, dinadama ang hangin. Nagtaas ng kilay ng masama si Kai, at saka sila nawala. Sa marangyang sasakyan. Nakasulat ang gloom sa malamig na mukha ni Eric. Malamig niyang sinulyapan si Toto. Ano pang hinihintay mo? Inaasahan mo bang maglalakad ako pabalik? Toto pursed his lips and said guiltily, Mr. Ferguson, I really broke the car. Ano? Maaga kinaumagahan. Nasa hapagkainan si Grant, nakagagaling lang sa business trip. Gusto mong bumili ng Harrison Corporation. Nagtaas ng kilay si Nicole. Gusto kong sirain. Gumapang ang mga labi ni Grant sa isang mapagpalayang ngiti. Ang mayayabang na salita ng kanyang ate ay talagang umani ng pagsang-ayon mula sa iba sa hapagkainan. Sabi ni Floyd Stanton, good, sirain mo na lang. Wala naman tayong pagkakaibigan sa kanila. Sabi ni Grant, ipaubaya mo ito sa iba. Dapat mong ituon ang iyong enerhiya sa mas mahahalagang bagay. Umiling si Nicole at sinabi sa isang napakagaan na tono, ako mismo ang gagawa. Kasalanan nila kung bakit nila ako pinagalitan ng walang ingat. Natigilan sina Grant at Floyd, pero si Kai ay tumawa ng maluwag. Inaabuso mo ang iyong kapangyarihan para sa personal na sama ng loob. Sa isang iglap, 3 pares ng mga mata ang nakatitig sa kanya. Natakot si Kai at agad na inayos ang sarili. Deserve nila ito. Sa Stanton Corporation. Natagpuan ni Logan ang balita online at ipinakita ito kay Nicole. Ang ilang malaswang larawan na hindi na censor ay direktang naipost sa internet. Ang pamagat ay, real lady or fake daughter. Sexually assaulted or actually a mistress. Nakahiga si Ivy sa sahig na gusot ang damit at natutulog sa tabi niya ay ang parehong gulong si Mr. Zon. Walang maniniwala kung sasabihin nilang wala silang relasyon sa isa't isa. Dahil ang dalawa ay walang ganoong reputasyon, ang mga hit sa artikulo lamang ay hindi mataas, ngunit ito ay nasa isang estado ng pagtaas ng katanyagan. Parang may gustong guluhin ang bagay na ito. Habang tumataas ang init, tumaas din ang mga pag-click at komento kasama nito. Ang gulo ng bilog na yan. Ito ay isang totong babae. Isa lang siyang random mistress na nabubuhay sa isang mayaman, tama ba? Kilala ko yung lalaking yon, may asawa na siya. Gulat na napatingin si Nicole kay Logan. Sinabi ni Logan, ang salita mula sa Green Club ay inutusan ni Mr. Ferguson ang mga tao na pilitin silang painumin ng tig-isang crate ng whiskey, itapon sila sa kalye, at ipadala ang bill sa mga pamilyang Harrison at Zon. Ang mga larawan at trending na paksa ay malamang sa direksyon din ni Mr. Ferguson. Kabanata 543. Kanyang hangganan.
Sinong mag-aakala na noong naging malupit si Eric, wala man lang siyang gentleman na ugali. May hangganan ang kanyang grasya. Malamig na tumawa si Nicole, nag-scroll pataas at pababa sa webpage. Kasuklam-suklam at kasuklam-suklam talaga si Eric. Ang mga ugat ng pamilya Zon ay hindi malalim. Kalahating pagkakataon at kalahating swerte ang narating nila ngayon. Umasa siya sa kanyang mayaman na asawa upang kumita ng kayamanan, ngunit naglakas loob siyang magpakababae sa labas. Mas simple ang paraan ng pakikitungo ni Nicole sa kanya. Sa pamamagitan lamang ng paglalagay ng isang kalang sa pagitan ng kanyang mga pakikipagsosyo, maaalala niya ang araling ito ng magpakailanman. Ang kanyang layunin ay Harrison Corporation pa rin. Sa maikling panahon, ilang beses pumasok si Logan. President, isang tawag mula sa Harrison Corporation. I'm not answering it. I'm busy. Ngumisi si Nicole at inutusan ang mga tao na alamin ang mga manufacturer na nakipagtulungan sa Harrison Corporation nitong mga nakaraang taon. Matapos magawa ang isang listahan, maingat niyang pinag-aralan ito at isa-isa itong sinira. President, naghihintay si Ivy Harrison sa ibaba, sinasabing hindi siya aalis hanggat hindi mo siya nakikita. Sinabi ni Nicole, tawagan ang mga pulis. Nanatili siyang hindi natinag. Si Nicole ay masyadong mabait sa nakaraan para sa hindi pagbibigay ng Ivy lessons na malalim na sapat. Isinasantabi ang tulong ni Eric. Ang paghihiganti ni Nicole ay dumating nang may labis na pagsalakay na ang Harrison Corporation ay nabigla lamang. Alam ng lahat na mahalaga ang pagkakasundo sa mundo ng negosyo, ngunit lahat ay lihim ding nakikipagkompetensya sa iba sa dilim. Nakahanap ang Harrison Corporation ng maraming kaibigan na may magandang relasyon sa Stanton Corporation, umaasang magpapasa sila ng mensahe para ayusin ang kanilang relasyon, ngunit tahasang tinanggihan ni Nicole ang lahat ng kanilang mga salita. Lumalakas din ang opinyon ng publiko sa internet. Walang silbi kahit gaano pa karaming mga paglilinaw at liham ng abogado ang ipinadala ng Harrison Corporation at Mr. Zon. Ang paliwanag ay isang pagtatakip lamang. Mas handang paniwalaan ng mga netizens ang kanilang nakita, lalo na kung hindi sinasadyang ibunyag nito ang hindi kasiya siyang panig. Sa loob lamang ng isang araw, hindi ka panipaniwala ang pagbabago ng sitwasyon. Ang mga kasosyo na nakipagtulungan sa Harrison Corporation sa loob ng maraming taon ay sunod-sunod na sinira ang kanilang mga kontrata, mas pinipiling bayaran ang multa kaysa ipagpatuloy ang pakikipagsosyo. Ang Harrison Corporation ay isa sa pinakamalaking negosyo sa bansa at noon pa man ay maayos na paglalayag. Kailanman ay hindi nagkaroon ng ganitong sitwasyon na hindi nila nakayanan. Nagpanik sila. Ang tagumpay ni Nicole sa pagdurog sa kanila ay sadyang hindi maiiwasan. Kahit na ang magkabilang panig ay natalo, hindi niya hahayaang maging kalmado ang Harrison Corporation. Gayunpaman, sa loob lamang ng 10 oras, ang pagkalugi ng Harrison Corporation ay umabot sa halos 1 bilyon. Kung sila ay lumiit pa, sila ay magsisimulang mabaon sa utang. Harrison Corporation. Binasag ni Eli Harrison ang mga gamit sa kanyang opisina sa pagkabalisa. Nagmamadaling pumasok si Joy Harrison. Bumilis ang tibok ng puso niya nang makita ang magulong opisina. Magpalinis ka. Inutusan niya ang sekretarya sa mahinang boses. Napatingin si Eli kay Joy. How was it? Nakipag-ugnayan ka ba kay Eric? Tumanggo si Joy, ngunit bago pa man matuwa si Eli ay pinaulanan na niya ang kanyang parada. Sinabi sa amin ng assistant ni Eric na ang Ivy na iyon ay nakipagkulitan sa mga maling tao at siya mismo ang nagdala nito. Sinabi niya sa amin na huwag sayangin ang aming mga pagsisikap. Nagsimula na ang Ferguson Corporation na muling isaalang-alang ang aming partnership. Napasubsob si Eli sa kanyang upuan, nakakatakot ang kanyang ekspresyon. Nagngangalit siya at nagtanong, hindi ba siya pumunta sa Stanton Corporation para humingi ng tawad? Bakas ang hinanakit sa mga mata ni Joy. Hindi man lang niya nakilala si Nicole. Marami beses na siyang pinaalis ng mga pulis. Yung walang kwentang babae. Hindi lang siya nakatulong, kundi nagdulot din siya ng napakaraming problema para sa amin. Isa lang siyang basura. Ilang partner ang nasira ang kanilang mga kontrata. Sabi ni Joy, 12 so far. Lumipat na sila sa Stanton Corporation. Kapag lumabas ang notice ng Ferguson Corporation, tataas lang iyan. Hindi lang iyan, may aksidente rin na nagdulot ng pag-collapse ng minahan natin, kaya sinamsam na ng mga awtoridad. Tatay,
May kailangan kang gawin tungkol dito. Umikot ang paningin ni Eli at parang nabaluktot ang katawan niya sa takot. Yung babae. Ibinagsak niya ang kamao sa mesa, walang awa at pangit ang tingin. Kabanata 544. Ipokrito, hayaan ang mga nagdaan. Kinilala ng pamilya Harrison si Ivy at pinaghirapan nila ang pakikipag-ugnayan sa pamilyang Ferguson, na hinayaan siyang mapalapit kay Eric. Gayunpaman, hindi lamang siya nabigo sa anumang bagay, ngunit dinala rin niya ang pamilya Harrison sa isang patay na dulo. Wala nang ibang gusto si Eli Harrison kundi ang patayin si Ivy ngayon. Sa paglubog ng araw. Matapos ang isang ordinaryong araw, bahagyang nagbago ang sitwasyon sa mundo ng negosyo dahil sa mga interes. Medyo hindi malilimutan ang araw na ito. Hindi tumigil ang tsismis sa internet bagkus ay lalo pang tumindi. Nalantad ang pagkakakilanlan ni Ivy bilang isang marangal na ginang, at nabunyag ang mga larawan niya noong bata pa siya na nakadamit na parang delinkwent sa paaralan. Lumapit ang mga kaklase upang akusahan siya ng pandaraya sa pagkakakilanlan. Gusto niyang umiyak. Bagamat umagos sa kanyang mga ugat ang dugo ng pamilya Harrison, hindi maluwalhati ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang illegitimate daughter. Isa pa, walang nagsalita para sa kanya. Pagkatapos ng trabaho, kinuha ni Nicole ang kanyang bag at umalis. Gayunpaman, pagkalabas niya ng opisina ay sinalubong siya ni Ivy ng isang kabang-abang na puting mukha. Miss Stanton, I'm begging you. Please let me go. Nagtaas ng kilay si Nicole at tumingin sa taong nasa harapan niya. Si Ivy ay parang multo na nagmumulto sa kanya. Iniisip niya ang nangyari kagabi, hindi maiwasang lumubog ang kanyang tingin. Ivy bit her lower lip, mukhang nahihiya. I'm sorry. I'm really sorry. It's all my fault, so don't hold it against me. The past is in the past. I can leave this place. I hope that you can let bygones be bygones. Nagkaroon siya ng tunay na karanasan sa cyberbullying. Nang dumating sa kanya ang napakaraming insulto, ang pinakakinabahala niya ay hindi na siya gusto ng pamilya Harrison. Takot na takot si Ivy. Paano siya ay magiging handa na bitawan ang kanyang hard-won identity? Dahil dito, handa siyang ibaba ang kanyang dignidad at makipag-ayos kay Nicole. Ngumisi si Nicole at pinanlakihan si Ivy, mataas at makapangyarihan, ngunit malamig at hiwalay. It's hypocritical to let bygones be bygones. I like it when fortunes rise and fall to one's death. Hindi makalimutan ni Nicole ang mapagpanggap na kilos ni Ivy kagabi. Ang nakakasakit na pakiramdam na iyon ay isang bagay na tumatak sa kanyang alaala. Sa pagkakataong iyon, nagpasya siyang huwag maging magalang. Nang marinig ang sinabi ni Nicole, muling namuti ang mukha ni Ivy at nanginig ang kanyang katawan. Ibinuka niya ang kanyang bibig. Isang baso lang ng beer. Hindi ka man lang uminom. Nawala lahat ng kumpiyansa ni Ivy nang tingnan niya ang mahigpit na tingin ni Nicole. Malamig na ngumuso si Nicole at binigyan siya ng isang matamis na ngiti. Gaya ng sinabi ko, walang naglalakas loob na magpainom sa akin para sa kanila. Dahil naglakas loob kang gawin ito, dapat mong tiisin ang kahihinatnan. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay tumalikod na siya para umalis. Ang driver ay naghihintay sa kanya sa hindi kalayuan. Pumunta na ako dito para humingi ng tawad sa'yo. Ano pa bang gusto mo? Halos masira si Ivy. Malapit na siyang mawala sa kanyang buong mundo. Iyon ang lahat ng mga bagay na napanaginipan niya. Magagawa ni Nicole ang kanyang buhay na isang buhay na kamatayan sa pamamagitan lamang ng paggalaw ng kanyang mga daliri. Bakit kaya nagkaroon ng magandang buhay si Nicole? Huminto ang mga yabag ni Nicole habang nagdilim ang ekspresyon ng mukha niya. I never accept other people's apologies. I'll only solve them my own way. The sight of you makes me sick. Pagkatapos, binawi niya ang kanyang mga mata. Sumakay siya sa kotse nang pagbuksan siya ng bodyguard ng pinto sa likod, at unti-unting umalis ang sasakyan. Maraming tawag sa telepono ang pumasok, ngunit hindi niya ito sinasagot. Talagang balisa ang Harrison Corporation. Napaupo si Ivy sa lupa na parang naubusan ng enerhiya at umiiyak na walang pakialam sa kanyang imahe. Makalipas ang ilang minuto, tinawagan siya ni Joy para pag-alitan siya, at alam niyang unti-unti nang lumalala ang sitwasyon. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanya. Maya-maya, tumayo siya para bumalik sa pamilya Harrison,
ngunit biglang may sumugod na mga yabag sa likuran niya. Isang matigas na leather bag ang bumalot sa kanyang ulo. Sandaling natigilan si Ivy. Hinawakan ang buhok niya, at hinampos siya ng kamay sa mukha. Nangyari ang lahat ng ito bago pa siya makapag-react. Ano ka baliw? How dare you seduce my husband? I'll teach you a lesson. Kabanata 545. Push her off. Isang malaki at matangkad na babae ang umakyat sa ibabaw ni Ivy at nagpaulan ng mga sampal sa kanyang pisngi. Tulong. Ang paghingi ng tulong ni Ivy ay nalunod sa tunog ng mga sampal. Namamanhid siya sa hiya at sakit. Sa hindi kalayuan, nakita ng mga tao ang eksenang ito, ngunit walang lumapit upang tumulong. Sa halip, kinuha nila ang kanilang mga telepono upang kumuha ng mga video at naipost ang mga ito online. Parang follow-up sa topic na trending buong araw. Wow! Mas stress talaga siya. Serves that right. Binabugbog ng legal wife ang ginang. Walang magandang wakas para sa mga homewrecker. Sa isang labo, tila nakita ni Ivy si Joy na paparating. Matangkad at malamig na tumabi sa kanya si Joy na may hinanakit at galit sa kanyang mga mata. Sinubukan ni Ivy na humingi ng tulong, ngunit ang babaeng nasa ibabaw niya ay walang awa at hindi siya binigyan ng pagkakataon. Lumipas ang oras sa segundo, at bawat segundo ay parang pagpapahirap. Tuluyan ng tumigil ang sampalan, at bumangon ang matabang babae sa katawan ni Ivy at sinipa ito ng malakas sa dibdib. Sobrang sakit na ni Ivy para magsalita. Sinasabi ko sa iyo, hindi pa tapos ito. Pag nakita kita ulit, bubugbugin din kita. Pagkatapos, umalis ang babae na galit na galit. The next moment, nawalan din ng malay si Ivy at nahimatay. Ang pamilya Harrison ay naging isang gulo. Tinawag nila si Old Master Ferguson, na nalaman na hindi ganoon kadali ang mga bagay. Ibinaba niya ang tawag at nagtanong sa paligid, pagkatapos ay napagtanto na wala na itong pag-asa para sa pamilya Harrison. Hindi inaasahan ni Old Master Ferguson na ganoon kadaling mahulog ang mga Harrison. Si Nicole ay gumamit lamang ng ilang mga trick ng hayagan, ngunit ang Harrison Corporation ay walang lakas na lumaban. Parang nagkamali siya. Hindi nakarapat-dapat si Ivy na magkaroon ng anumang relasyon sa pamilya Ferguson. Kamakailan, sa Stanton Corporation man, Stanton Mansion, o sa paligid lang ni Nicole, marami pang bodyguard ang lantaran at palihim na nagpoprotekta sa kanya. Ipinadala si Ivy sa ospital ng isang dumaan. Walang sino man sa pamilya Harrison ang nagmamalasakit sa kanya. Si Eli Harrison ay personal na nagpunta sa Stanton Corporation upang humingi ng tawad, ngunit siya ay nakatalikod sa pintuan. Kitang-kita ang ugali ng pamilya Stanton. Walang silbi ang paghingi ng tawad. Sinubukan ni Nicole na ilabas ang kanyang galit. Sa loob lamang ng kalahating buwan, unti-unting bumagsak ang Harrison Corporation mula sa kaluwalhatian. Ang Harrison Corporation ay naging isang walang laman na shell. Nakaipon din sila ng malaking halaga ng utang. Gayunpaman, dahil mayroon silang minahan sa likod nila at may malaking kapital, hindi sila mahuhulog ng magdamag. Ngayon, ang kanilang natitirang kapital ay mas mababa sa 1% nang mayroon sila ng kalahating buwan na ang nakalipas. Para sa Harrison Corporation, ang aksidenteng ito ay sapat na malaki upang tawaging isang sakuna. Hindi mapakali si Joy Harrison sa mga gawain ng pamilya Harrison. Buti na lang at may mga in-laws pa siya. Nakaramdam lang siya ng sama ng loob. Sa loob ng ospital, inihagis ni Joy ng malakas ang isang tasa sa kama. Si Ivy, na nakahiga sa hospital bed, ay natakot at tinakpan ang kanyang ulo, hindi nang ahas na magsalita. Kaya lang niyang tiisin ang pambubuli na ito. It's all your fault. Ngayong bumagsak na ang pamilya Harrison, paano ang walang awa mong ipagpatuloy ang buhay? Nanginginig ang katawan ni Joy sa galit. Hindi na niya maitaas ang kanyang ulo sa piling bilog, at ang mga babaeng iyon na may mataas na lipunan ay iniiwasan siya tulad ng salot. Siya ay ganap na pinalayas. 2 hakbang pasulong si Joy, pinunit ang kubrekama, at hinayla ang buhok ni Ivy. Hindi niya pinansin ang luma at bagong sugat ni Ivy at sinampol siya ng malakas, ngunit hindi ito sapat para maibsan niya ang kanyang galit. Hindi ka na namin hinayaan na bumalik sa pamilya Harrison. Isa ka lang illegitimate daughter na hindi dapat dinala sa liwanag. Dapat na natili ka na lang sa gutter forever. Natakot si Ivy.
Mapurol ang kanyang tingin habang nanatiling tahimik. Nakahiga siya roon, hinayaan ang pambubugbog at panunumbat. Pagod na si Joy sa pagpalo sa kanya at gusto nang magpahinga. Pumunta siya sa balcony at tumingin sa labas. Nasa ika-18 palapag sila ng ospital. Ang pamilya Harrison ay hindi gagastos ng isa pang sentimo para kay Ivy. I'm telling you, you're responsible for your medical expenses. Kung wala kang pera, magnakaw ka o magbenta ng katawan mo. Bago natapos ni Joy ang kanyang pangungusap, nagpakawala siya ng isang marahas na sigaw na pumuputol sa katamtaman ng hangin. Tapos, bam! Isang malakas na kalabog ang nagpanginig sa puso ng isa. May tumalon sa isang building. May tao, tulong. Kabanata 546. Cheesy and Posh. May nakapansin kay Ivy Harrison na nakatayo sa balcony ng ika-18 palapag, mukhang naaliw habang nakabawi ang ngiti niya. Nagkaroon siya ng ilang paranoia at isang matagal nang itinatagong kabaliwan at puot. Labis na kinasusuklaman ni Ivy si Joy Harrison. Maaaring lumaki siya sa parehong marangyang pamumuhay gaya ni Joy. Anong karapatan ni Joy na tamasahin ang lahat ng mga benepisyo ng pagiging mag-isa ng anak ni Eli Harrison? Alam ni Ivy na wala siyang kapangyarihan laban kay Nicole at hindi siya mahawakan, ngunit maaari niyang alisin ang kanyang sumpa, si Joy Harrison. Kung namatay si Joy Harrison, si Ivy ang tanging young lady ng pamilya Harrison. Si Nicole ay naglalaro ng poker kasama sina Yvette, Julie, at Ian nang marinig niya ang balita ng pagpatay kay Joy. Tumawag si Logan sa kanya na sinasabing naaresto si Ivy Harrison. Medyo komplikado ang mood ni Nicole. Naawa siya at hindi nagustuhan si Ivy Harrison. Matapos marinig ang ganoong balita, wala sa mood si Nicole na magpatuloy sa paglalaro at umuwi. Tinawagan niya si Logan para pakawalan ang pamilya Harrison. Dahil nailabas na niya ang lahat ng galit niya, gusto niyang mag-iwan ng pahinga para sa kanila. Tinanong ni Nicole si Gerard Lickman tungkol sa pag-unlad sa panig ng Europa. Nauutol niyang sabi na hindi niya naintindihan kaya si Eric na ang bahala. Na-curious siya, kaya gusto niyang tawagan si Eric, ngunit pagkatapos ng ilang pag-iisip, tinawag niya si Molly Stewart. Bagaman naging abala si Eric, hindi niya ipinagpaliban ang pagharap sa bagay na ito. Halos sinukat ni Nicole ang sitwasyon at naunawaan ang kamakailang sitwasyon ng Liberty Technologies. Biglang hinangaan niya ang kakayahan ni Eric. Napigilan ang aksidente sa driverless na sasakyan. Ang internasyonal na demanda na isinampa ni Gerard Lickman at isang pribadong investigasyon ay lihim na isinagawa upang malaman ang katotohanan sa likod ng aksidenteng ito. Sa nakalipas na ilang araw, unti-unting kumalat ang balita ng Liberty Technologies brake system failure mula sa isang bansa patungo sa isa pa. Maraming mga may-ari ng sasakyan ang nakipag-ugnayan upang bumuo ng isang alyansa upang makagawa sila ng legal na aksyon laban sa Liberty Technologies. Gayunpaman, ang Liberty Technologies ay may mga namumuhunan mula sa mga prestihiyosong background sa politika at negosyo sa buong mundo. Kaya, ang kanilang malakas na background ay naging isang puwersa na dapat isaalang-alang. Noong nakaraan, ang Liberty Technologies ay gumagamit ng mga clumsy na paraan upang harapin ang mga aksidente. Ang mga may-ari ng sasakyan ay hindi nasisiyahan sa kanilang mapagmataas na saloobin, kaya ang bagay na ito ay unti-unting napunta sa mata ng publiko. Ang isang demanda na isinampa ng isang kumpanya ay maaaring panatilihing sikreto, ngunit kapag ito ay inilabas ng publiko, hindi ito maaaring itago. Ang Liberty Technologies ay gumawa ng maraming tatak ng mga piyesa ng kotse, at ang sistema ng preno ay isa sa kanila. Ang serye ng mga mararangyang kotse na nagkaroon ng mga problema ay nauugnay sa bagong sistema ng pagpepreno, na inaangkin nilang ang pinakamatatag at ligtas na teknolohiya sa pagpepreno sa mundo. Agad nitong sinira ang tiwala ng mundo sa Liberty Technologies. Naapektuhan din ang benta ng kanilang brand ng luxury cars. Gayunpaman, hindi inamin ng Liberty Technologies na may sira ang braking system nito. Hindi sila nag-abalang mag-imbestiga at magmuni-muni sa kanilang sarili. Sa halip, nagdrama sila at dinala ang mga may-ari ng sasakyan sa korte. Ngumisi si Nicole sa sunod-sunod na nakalilitong mga aksyon at naramdaman niyang may tao sa likod nito. Kung ito ay si Eric Ferguson, kung gayon si Nicole ay may dahilan upang maniwala na siya ay naglalaro ng isang malaking laro ng chess, dahan daw ang ginagabayan ang Liberty Technologies sa kanyang detalyadong bitag.
Nang makaalis si Nicole sa trabaho, nakita niya ang isang hindi inaasahang tao sa lobby ng kanyang opisina. Mr. Sloan. Napangiti si Clayton. Ang kanyang mga mata ay banayad, at siya ay may katamtamang aura sa paligid niya, na mahirap hindi mapansin. May hawak siyang maliit na navy blue na gift box. Nang makalapit si Nicole, inabot ito ni Clayton sa kanya. Hinihiling sa akin ni Michael na ipasa ko ang Reg Along ito sa iyo. Tanggapin mo sana. Natigilan sandali si Nicole at nagmamadaling kinuha ito. Nasaan si Lil Michael? Ang batang lalaki ay nagpipilit noon na lumapit upang ihatid ang kanyang mga regalo ng personal sa isang cute at solemne na paraan. Tumikim si Clayton. May klase pa siya, kaya wala siyang oras na lumabas. Natawa si Nicole at lihim na nag-isip kung may chrysanthemums ba itong box. Buksan mo at tingnan mo. Udyok ni Clayton. Nagtaas ng kilay si Nicole. Nang buksan niya iyon ay bahagyang nanigas ang gilid ng labi niya. Wow! Isa itong napakagandang chrysanthemum na gawa sa ginto. Kabanata 547. Isang kahon ng mga regalo. May logo sa ilalim ng gold chrysanthemum. Tila ito ay isang custom-made na piraso na maluho at cheesy. Nanginginig ang puso ni Nicole, ngunit pinanatili niya ang kanyang ngiti. Masyadong mahal. Bagamat hindi ito karapat-dapat na banggitin kumpara sa mga brilyante na ibinigay ni Lil Michael sa kanya noon, anong uri ng bata ang basta na lang mamimigay ng ginto at diamante? Medyo na-overwhelm si Nicole. Nakita ni Clayton ang tulalang tingin ni Nicole at hindi niya napigil ang matawa. It was already too late nang malaman ko ang uri ng bulaklak na pinili niya. Buti na lang at hindi masyadong masama ang hugis ng bulaklak na ito. It'll still look nice as a decorative item. Nag-iisip na idinagdag ni Clayton. Anyway, ang isang chrysanthemum na gawa sa ginto ay tiyak na nagkakahalaga ng higit pa sa isang palumpon ng mga puting chrysanthemums. Ngumiti si Nicole at tumango bilang pagsang-ayon. O sige, may mga inihanda akong regalo para kay Lil Michael din. Oh. Tinawag ni Nicole si Logan at pinadala ang mga gamit pababa. Tinapik-tapik niya ang kahon na kalahati ng kanyang taas at maluwag na ngumiti. Lego. Kumunot ang kilay ni Clayton at nahulaan kung ano iyon. Umiling si Nicole. Dahil 19 na wika ang natutunan niya, ito ang ilan sa mga test paper. Ang dami ng test papers doon ay malamang nakatumbas ng kabuuang dami ng pagsusulit na kailangang gawin ni Lil Michael sa kabuuan ng kanyang pag-aaral. Saglit na natigilan si Clayton bago siya tumawa. Masyadong maalalahanin ang Reg Along ito. Miss Stanton, sa Reg Along ito mula sa iyo, tiyak na magsusumikap si Lil Michael sa kanyang pag-aaral. Hahaha. Parang mamatay na si Michael. Nai-imagine ni Clayton ang ekspresyon ng kanyang anak nang malaman niyang ang stack ng mga papel na ito ay galing sa kanyang magandang babae. Habang nag-uusap ang dalawa ay may lumapit sa likod na lalaki. Sa inyong nakatayo dito, hindi alam ng mga empleyado kung dapat ba silang umalis sa trabaho. Nagkunwaring seryosong sabi ni Floyd. Nagtaas ng kilay si Nicole at umakbay para masuyong hawakan ang braso ni Floyd. My dearest dad, pumunta ka ba ng personal para sunduin ako sa trabaho? Walang magawa si Floyd na inilibot ang kanyang mga mata at casual na inilipat ang kanyang tingin upang suriing mabuti si Clayton. Mr. Sloan. Tumango si Clayton at lumapit kay Floyd ng tapat. Ang kanyang mahinhin at taos-pusong pag-uugali ay nakakataba ng puso. Kagagaling ko lang sa fishing trip kasama ang kaibigan ko at napadaan ako dito. Why don't I take you guys to dinner? Itinaas ni Floyd ang kanyang baba sa isang direksyon. Ang reserved at cool na si Grant Stanton ay biglang binilisan ang kanyang lakad at humakbang papunta sa kanyang ama. Mr. Sloan. Tumango si Clayton bilang pagbati. Mr. Sloan, samahan mo kami. May nakita akong pribadong restaurant sa malapit. Ipapaluto ko sila sa isda na nahuli ko ngayon. Tara na, isang magandang hapunan. Nagmungkahi si Floyd. Kumunot ang noo ni Nicole sa pag-aakalang hindi papayag si Clayton dahil hindi naman siya pamilyar sa kanila. Tatanggi na sana siya para sa kanya nang ngumiti si Clayton at sinabing, "Sure, it'll be my honor." Tumango si Floyd at hindi nagulat. Kaya naman, pumunta silang apat sa private restaurant sa susunod na building. Mahina at kaaya-aya ang simoy ng hangin. Kahanga-hanga at malawak ang tanawin mula sa itaas na palapag. Kitang-kita nila ang buong lungsod mula rito.
Napakabilis na inihain ang pagkain. Kumain at umiinom sila habang nagkukwentuhan. Nakita ni Nicole na si Clayton ay nasa napaka-relax na estado. Mabilis siyang naka-adapt at nakipag-ayos kay Floyd at Grant, kaya gumaan ang loob niya. Napansin ni Floyd ang reaksyon ng kanyang anak at tumingin kay Clayton. Mr. Sloan, ang bata mo pa, may anak ka na. Dapat dalhin mo siya minsan sa bahay namin. Mahal ni Kai ang mga bata. Si Kai, na pinakaayaw sa mga bata, ay bumahing sa bahay. Napangiti si Clayton. Oo, pagkatapos ay humihingi ako ng paumanhin ng maaga para sa anumang abala na maaaring idulot niya. Gustong-gusto ni Michael si Miss Stanton. Napatingin si Nicole kay Floyd at sinaman ito ng tingin. Natural na naiintindihan niya ang ibig sabihin ng kanyang ama nang banggitin nito si Michael. Naramdaman ni Floyd na iba ang ugali ni Clayton kay Nicole. Para sa sino man, ang mga kondisyon ni Clayton ay hindi nagkakamali, ngunit para sa pamilya Stanton, mayroon pa rin silang kalayaan na pumili ng angkop na kapareha para kay Nicole. Para kay Floyd, ang pagkakaroon ng anak ay isang hindi kanais-nais na kondisyon na hindi balewala. Kaya, ang pagbanggit kay Michael sa harap ni Clayton ay isang magalang na babala. Kabanata 548. Nagseselos siya. Hindi isinasapuso ni Clayton ang mga salita ni Floyd. Sinaman niya ng tingin si Nicole na may maamong tingin at ipinagpatuloy ang pagsagot sa tanong ni Floyd. Sabi ni Floyd, dahil magkaibigan kayo ni Nicole, you can scout around for a suitable partner for her. I can't be assured if she stays single forever. Tawa siya ng tawa, ngunit maging ang mga daliri ni Grant ay natigilan saglit. Dahan daw ang pumitas si Grant ng isang hiwa ng isda gamit ang kanyang tinidor at ninamnam ito ng walang salita. Natural na tumawa si Clayton. Miss Stanton's an excellent lady, so she's not short of admirers, but those who can match Miss Stanton are very rare. Nakikita ko na si Miss Stanton ay nag-e-enjoy sa kanyang buhay kasama ang kanyang pamilya. Chairman Stanton, you must have treated her like isang prinsesa, kaya walang sino man ang maaaring maging kasing atensyon sa kanya gaya ng kanyang pamilya. Tumaas ang kilay ni Floyd at buong pusong sumang-ayon sa sinabi ni Clayton. Labis siyang natuwa sa sinabi ni Clayton. Paulit-ulit na tumanggo si Floyd. Oo, totoo yan. Hinahayaan ng buong pamilya namin si Nicole. Masaya kami kapag masaya siya. Ang pahayag na ito ay walang alinlangan na nagpapahiwatig sa matatag na posisyon ni Nicole bilang tagapagmana ng Stanton Corporation. Hindi man lang nagtaas ng ulo si Grant at walang pakialam sa bagay na ito. Hindi na rin nag-abala si Nicole at nag-concentrate sa pagkain ng isda. Magkapatid talaga sila dahil pare-pareho ang paraan ng pagkain nila. Ang magiliw at nakaka-relax na kapaligiran sa pagitan ng mga Stanton ay ibang-iba sa mga ordinaryong mayayamang pamilya. Nagkaroon ng isang napakabihirang pagkakaisa at kagandahan dito. Ibinaba ni Clayton ang kanyang mga mata at ngumiti, pagkatapos ay nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Floyd. Nakaupo si Eric Ferguson sa kanyang sasakyan sa pasukan ng Stanton Corporation. Siya ay naghihintay na makilala si Nicole, nagkataon. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Keith. Larawan iyon ni Floyd, Grant, at Nicole na naghahapunan kasama si Clayton Sloan. Ang eksena ay nakakagulat na masaya at nakaka-relax. Si Floyd, bilang isang elder, ay may ngiti na hindi nakatago sa kanyang pagmamahal kay Clayton. Sobrang harmonious talaga nilang tingnan. Keith Ludwig, Ferg, nakikipagkita na siya sa mga magulang, pero nasa iisang lugar ka pa rin. Bakit hindi kita ipakilala sa ibang babae? Kilalanin ang mga magulang. Biglang nalungkot ang mukha ni Eric. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang mga kamay na nasa manibela. Napakalamig ng ekspresyon niya. Sa sandaling iyon, ang galit at paninibugho ay nag-intertwined at sumiklab sa kanyang puso, na halos mawalan siya ng kontrol. Gusto niyang lapitan at agawin si Nicole. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya, at naisipan niyang itago para lang sa sarili niya. Kung hindi, ang ibang mga lalaki sa tabi niya ay nakakasira lang ng tingin sa kanya. Kahit na pagkatapos na magpanggap na isang ginoo sa loob ng mahabang panahon, walang paraan na ang isang lobo na nakasuot ng tupa ay maaaring maging isang magiliw na tupa. Hindi siya pinayagan ng pagiging lobo ni Eric na maupo at manood. Walang kwenta ang lapdog approach ni Toto kay Nicole.
Kung ipinagpatuloy ni Eric ang gawaing iyon, baka makakuha na lang ng marriage license si Nicole sa iba nang hindi niya nalalaman. Hindi na ako makapaghintay. Nagpadala ng text message si Eric kay Nicole at naghintay para sa kanya sa kanyang apartment. Alam niyang darating siya. Nang matapos si Nicole sa hapunan, sinilip niya ang kanyang telepono at nakita ang isang text message mula kay Eric Ferguson 1 oras ang nakalipas. Iniwan mo ang iyong flash drive sa Imperial Gardens. Hihintayin kita sa apartment mo. Nag-aalinlangan si Nicole. Naiwan ko ba ang flash drive ko? Paanong hindi ko napansin kanina? Sa pag-iisip na marahil ay may ilang sensitibong impormasyon ng kumpanya doon, hindi niya nais na ito ay nasa kamay ng mga tagalabas. Nagpaalam si Nicole sa iba at maagang umalis. Kahit na matagal na siyang hindi nakakapunta sa kanyang apartment, may naglilinis araw-araw para siguraduhing maayos ang lahat. Ano na naman ang balak ni Eric? Bakit kailangan niyang makipagkita dito? Matapos makapasok sa kanyang lugar, nakita ni Nicole ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa ibaba mula sa malayo. Nag-flash ang mga headlight at ang isang payat na braso ay casual na nakasandal sa bintana ng kotse na may nakasinding sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nakilala niya na si Eric iyon. Ang kanyang side profile ay malamig, at ang kanyang ugali ay medyo casual at walang pigil. Nakaparada ang sasakyan sa bakanteng espasyo sa tabi niya. Nang kunin ni Nicole ang regalong ibinigay sa kanya ni Lil Michael at bumaba sa kanyang sasakyan, hinaila siya ng malamig na yakap mula sa likuran. Dahil sa amoy ng tabako at pagiging agresibo ni Eric, nanigas ang katawan ni Nicole. Kabanata 549. Itapon mo ito. Bitawan mo ako. Babala ni Nicole kay Eric. Hindi siya binitawan ni Eric. Sa halip, mas hinigpitan niya ang yakap nito. Ang kanyang boses ay may dalang lamig na mahirap itago. Sino ang kasama mo sa hapunan ha? Si Eric ay hindi komportable at natatakot na talagang mawala siya sa kanya. Kumunat ang kilay ni Nicole. Inikat siya ni Eric at sinalubong siya ng tingin. Ang dalawa ay nasa sobrang lapit na lampas sa karaniwang ligtas na distansya. Malinaw at malamig ang tingin ni Nicole habang sinusubukang tingnan kung ano ang problema ni Eric, ngunit wala siyang napansing abnormalidad. Hindi siya amoy alak. Sinagot niya ang tanong niya. It's none of your business. I don't need to explain anything to you, right? Napapikit si Eric at ngumiti. Isang malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Alam niya kung sino ang kasama nito, ngunit gusto pa rin niyang marinig ang pangalang iyon mula sa bibig nito na parang isang uri ng masochist na nasisiyahang pahirapan ang sarili. Nasaan ang mga gamit ko? Paalala ni Nicole sa kanya. Anong gamit? Niloko mo ba ako? Tumawa si Eric. Gusto lang niyang maghanap ng dahilan para umalis siya sa hapunan, ngunit hindi niya inaasahan na aabot pa ito ng mahigit 1 oras. Ang kanyang pasensya ay unti-unting nawala nang siya ay nagiging manak. Wala siyang choice kundi magpigil. Casual na kumuha ng flash drive si Eric sa kanyang sasakyan at inilagay sa bag ni Nicole. Nakita ito ni Nicole at sinubukan siyang itulak palayo sa kanyang katawan, ngunit hindi kumikibo si Eric. Madilim ang tingin nito habang nakatingin sa kanya. Mahigit 10 segundong nagkatitigan ang dalawa, ngunit walang sumuko. Biglang napagtanto ni Nicole na ito ang totoong pagkatao ni Eric. Ang kanyang dating kompromiso ay isang gawa lamang. Hindi sinasadyang natangay ni Eric ang navy blue na gift box na hawak ni Nicole. Sa di malamang dahilan, parang tinusok ng karayom ang puso niya. Pagkaraan ng ilang sandali ng nakakatusok na sakit, hinailan niya ito ng walang pag-aalinlangan at binuksan. Ang chrysanthemum na gawa sa ginto ay katanji tangi. Nang hindi na kailangang hulaan, bago na si Eric kung kanino galing ang regalong ito. Kumunot ang noo ni Nicole at babawi na lang sana sa kanya, pero ngumisi si Eric at itinaas ang braso saka itinapon. Lumapag ang kahon ng regalo sa basurahan sa tabi nila. May mga regalong hindi dapat itago. Itinapon ko ito para sa iyo at ibibili kita ng mas maganda. Tahimik na tumingin si Eric kay Nicole na may halimaw na pagpipigil sa kanyang mga mata. Nanlaki ang mata ni Nicole para tignan siya. Pagkatapos ng mahabang minuto, sinabi niya sa mahinang boses, ibalik mo ito. Napangiti si Eric. Hinawakan niya ng isang kamay ang balingkinitang baywang nito at inilapit sa kanya. Napag-isipan ko na ang mga termino ko, Nicole. I want to sleep with you.
Ang kanyang boses ay sobrang magaan at mahina, tulad ng hanging dumaraan, ngunit ang kanyang mga salita ay malinaw sa pandinig ni Nicole. Gusto niyang maging kanya siya, pagkatapos ay unti-unti niyang mananalo sa puso niya. Bagamat kasuklam-suklam, gagana ang pamamaraang ito. Bahagyang nagbago ang mukha ni Nicole nang iangat niya ang ulo niya para tingnan siya. Sa madilim na liwanag, napakalamig niyang tingnan, ngunit parang hindi siya nagbibiro. Madilim ang mga mata nito sa walang lihim na pagnanasa sa kanya. Nakangiti pa rin si Eric. Marahang hinaplos ng kamay nito ang hubog ng baywang nito na parang nagmumungkahi. Sinusubukan niyang makakuha ng pisikal na reaksyon mula sa kanya. Walang ekspresyon ang mukha ni Nicole habang nakatitig sa kanya. Kunin mo. Imposible. Tumawa ng mahina si Eric. Bakit ako kukuha ng regalo mula kay Clayton Sloan mula sa basura? Mangarap ka. Nang bumagsak ang kanyang mga salita, marahas na pinisil ni Nicole ang kanyang kamay at pinaikot iyon sa gilid. Hindi inaasahan ni Eric ang biglaang pag-atake nito at halos mabali ang braso nito. Sa sumunod na segundo, pumalit ang kanyang lakas. Nakayuko ang braso nito sa tagiliran niya at medyo nanginginig. Hindi siya naawa sa kanya at gumamit ng marahas na puwersa kanina. Napakalamig ng titig ni Nicole habang itinataas ang kanyang binti para sipin ang kanyang pandiya. Inasahan ito ni Eric at sinubukang hawakan ang kanyang binti upang hindi siya makagalaw. Gayunpaman, bumalik si Nicole sa nakaraan at biglang hinayla ang kurbata nito palapit sa kanya. Isang hakbang na hindi inaasahan ni Eric. Kabanata 550. Nagtatanong kahit masakit. Ang malalalim na mata ni Eric ay nakatitig sa perpektong labi ni Nicole. Hindi siya naglagay ng lipstick, ngunit ang kanyang mga labi ay maganda, pink, at peachy. Gusto niya itong tikman. Pagbaba niya ng ulo ay bigla siyang sinipan ni Nicole ng marahas sa shin. Napaatras si Eric ng 2 hakbang at gulat na napatingin sa kanya. Siya ay sobrang malamig at ayaw makipag-usap sa kanya, kaya tumalikod siya at umalis. Biglang tumalon ang mga ugat sa noo ni Eric. Humakbang siya at hinawakan ang palso nito. Nicole, sabi mo kakalimutan mo na ang nakaraan, kaya bakit hindi mo ako bigyan ng pagkakataon? Matatanggap mo pa nga si Clayton Sloan bakit mo ako tinatanggihan? Tahimik na tumingin sa kanya si Nicole. Kaya mo bang ikumpara kay Clayton? Nagulat si Eric sa isang pangungusap. Nakatayo siya doon ng matigas. Nagagalit ba siya dahil itinapon ko ang basurang regalo, o dahil ba ito sa aking pagpapakita ng pagmamahal? Hindi kumibo ang lalaki. Yumigting ang kanyang panga, at hindi niya ito binitawan. Napagpasyahan mong manatili sa kanya. Tinitigan siya ni Nicole ng ilang segundo. Oo. Tila narinig ni Eric ang tunog ng pag-crack ng kanyang puso. So, dinala mo siya para makipagkita sa tatay mo. Sabi ni Nicole, oo. Ikakasal ka na ba? Bumibigat at lumalamig ang boses niya. Napatingin sa kanya si Nicole at bahagyang kinukat ang mga labi. Oo. Lalong lumungkot ang mukha ni Eric. Lumakas ang mga alon ng emosyon sa kanyang mga mata, at nanginginig ang kamay niyang pumipisil sa kanyang palso. Ang hangin ay patay na tahimik na may mahinang sili. Pakiramdam ni Eric ay nagsimulang mag-freeze ang bawat butas ng kanyang katawan. Para siyang namamanhid dahil sa lamig ng buto. Handa siyang makaganti sa kanyang mga pagkakamali, ngunit hindi niya kayang mawala si Nicole. Nicole, kahit ang mga preso ay nabibigyan ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Hindi ba ako karapat-dapat sa kapatawaran sa iyong puso? Napakalalim ng boses niya. Ang madilim at malalalim na mga mata na iyon ay duguan. Namumula din ang gilid ng mata niya. Sobrang sakit ng dibdib niya na para bang winasak niya ang pag-asa gamit ang sarili niyang mga kamay. Alam niyang hindi ito ang sagot na gusto niya, ngunit gusto pa rin niyang marinig ang sarili niyang sabihin. Dumating ang malamig na simoy ng hangin. Ang boses ni Nicole ay kasing liwanag ng hangin. Oo. The moment he heard her answer, gumuho ang mundo niya. Dinurog siya nito at napabuntong hininga. Wala siyang nakitang pag-asa at hirap na hirap ang kanyang paghinga. Tahimik ang hangin. Naisip ni Nicole na mababaliw siya o mawawalan ng kontrol at may gagawin sa kanya. Kahit na nakuha niya ang gusto niya, hinding-hindi siya nito mapapatawad. Sino ang magpapatawad sa isang masugid na aso na kumagat sa kanila? Bahagyang pumigla si Nicole at kumawala sa pagkakagapos. Agad siyang tumalikod,
Pumasok sa pinto gamit ang facial recognition lock, saka mabilis na isinara ang pinto. Napasandal si Nicole sa pinto at dahan-daang nakahinga ng maluwag. Pawisan ang mga palad niya. Hindi niya binuksan ang mga ilaw. Napatingin siya sa bintana sa lalaki sa labas, na naglalakad patungo sa kanyang sasakyan. May pailay siya sa kanang paa dahil sinipa niya ang dati niyang sugat kanina. Medyo mabigat ang paghinga ni Nicole habang naninikip ang puso niya sa panandaliang kirot. Nasasaktan ba siya para sa kanya? Hindi, karapat-dapat siya. Unti-unting nakakalimutan ni Nicole ang malagim na nakaraan, ngunit ano ang sinabi ni Eric ngayon? Gusto niyang matulog sa kanya. Dahil lang malapit siya kay Clayton, gusto ni Eric na tatakpan siya at ipakita ang kanyang soberanya. Hindi siya nag-abala sa pag-aalaga sa kanyang katawa-tawa at mababang pagpapahalaga sa sarili. Makalipas ang mahabang panahon, hindi pa rin niya naririnig ang tunog ng makina ng sasakyan sa labas. Naisip ni Nicole ang nasugatan niyang binti at nakonsensya. Kaya, binuksan niya ang pinto upang tingnan siya, ngunit bigla niyang nakita si Eric na nakatayo sa kanyang pintuan, mukhang napakagulo at nakayuko ang ulo. Kabanata 551. Maaari kang mawala ngayon. Saglit na natigilan si Nicole nang makita niya si Eric na nakatayo sa kanyang pintuan. Hawak ni Eric ang isang medyo maruming navy blue na gift box. Medyo out of place ito sa kanyang malinis at payat na mga kamay. Namumula ang kanyang mga mata. Inabot nito ang kahon sa kanya at sinabi sa mahinang boses, "Napulot ko, kaya huwag mo akong tanggihan, okay?" Paus ang boses niya. Nakaramdam ng paninikip ang kanyang lalamunan. Pakiramdam niya ay nababaliw na siya sa kanya, kaya't nababalawalan niya ang kanyang reputasyon at paghalongkat sa basurahan. Gayunpaman, alam ni Eric na kung lalayo lang siya, hindi na siya magkakaroon ng luho na makilala muli si Nicole sa hinaharap. Natahimik si Nicole ng ilang segundo at hindi kumikibo. Nanatili rin si Eric sa ganoong posisyon. Makalipas ang ilang segundo, ngumiti si Nicole at kinuha ang gift box sa kamay niya. Inilabas niya ang laman at inilagay sa isang mesa sa gilid, saka inihagis ang kahon sa sahig. Sinulyapan ni Nicole si Eric at sinabing, "Maaari kang umalis ngayon." Sinalubong siya ni Eric ng tingin at humakbang. "I'm sorry. Masyado siyang impulsive at nawalan ng kontrol kanina." Hindi naman susuko si Eric dahil hindi pa siya nagpakasal kay Clayton. Kahit gawin niya, aagawin pa rin siya nito. Ang mga emosyon sa kanyang mga mata ay komplikado. Ang yabang na mayroon siya kapag nakaharap sa mga tagalabas ay nawala ng walang bakas sa kanyang harapan. Naningkit ang mga mata ni Nicole at nagtaas ng kilay. "May gusto ka pa bang sabihin?" "I want to change my terms. Let's remarry." Duguan ang mga mata niya. Hindi na niya kailangan pang mag-isip ng kung ano-ano dahil isa lang naman ang layunin niya ang pakasalan siya. After a few seconds, tumawa siya. "Ano ang pagkakaiba? Gusto niya akong matulog, pero ngayon gusto niya akong matulog ng hayagan at paulit-ulit." Walang pakialam na tumingin sa kanya si Nicole. "Sa tingin mo ba may pagkakataon ka?" Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri. "Sa tingin ko ba may pagkakataon ako?" Hindi talaga sa ngayon. Malungkot ang mukha niya. Bahagyang ngumuso si Nicole. "Buti naman alam mo. Pero gagawin ko mamaya." Yumigting ang kanyang panga. Tumingin sa kanya si Nicole at hindi kumibo. Kung may pagkakataon ba siyang makipagbalikan sa kanya ay wala sa kanya. Ito ang unang pagkakataong naging napakakumbaba at kahabag-habag si Eric. Lahat ng ito ay dahil sa kanya. Tumalikod si Nicole para bumalik sa loob at isinara ang pinto, ngunit nakaharang ang isang kamay sa pintuan. Kapansin-pansin ang peklat sa braso ni Eric kaya binawi niya ang kamay. "Nicole, masakit ang paa ko." Ang kanyang boses ay pipi na may mahinang pagsusumamo. Nanginginig siya habang nagmamakaawa sa kanya. Pakiramdam niya ay peke ang kanyang walang talo at makapangyarihang pangangibabaw ngayon. Hindi komportable si Nicole na parang sinasakal. Nakaramdam din siya ng bigat sa kanyang puso na parang namartilyo. Hindi siya natatakot sa pagiging agresibo ni Eric, kamangmanga na pangungutya, o kahit nakawalang galang, ngunit ang pagtingin sa kanya ng ganito ay naging malambot ang kanyang puso. Alam ni Nicole na ito ang kahinaan niya. Alam niya kung paano nasugatan ang binti nito at hindi niya kayang baliwalain ito. Pagtingin sa kanya, kinuha niya ang kanyang telepono at sinabing, "Tatawagan ko si Mitchell para sunduin ka."
Pinigilan siya ni Eric. Na-hospital ang ama ni Mitchell. Hindi siya nagsisinungaling sa pagkakataong ito. Tumigil si Nicole at sumuko. Gumawa siya ng paraan para sa kanya at iniwang bukas ang pinto. Pasok ka muna. Napapikit si Eric sa loob. Makalipas ang ilang hakbang, tumutulo na ang malamig na pawis sa kanyang noo. Nakatayo siya roon habang si Nicole ay casual na naglabas ng isang pares ng tsinelas na panlalaki at inihagis sa sahig. Magpalit ka muna ng sapatos. Pumasok si Nicole sa loob at kinuha ang laptop sa sofa. Kinuha niya ang flash drive at hinintay itong magboot. Saglit na lumiit ang mga mata ni Eric. Tumalon ng marahas ang puso niya. Mali. Nagilty siya. Napatingin si Eric sa mga tsinelas ng mga lalaki sa sahig at hindi mapakali ang kanyang puso. Bukod sa akin, pumunta rin dito ang ibang lalaki. Bakit may tsinelas siyang panlalaki dito? Si Clayton Sloan ba ay madalas na bisita? Gusto niya itong tanungin, ngunit nang makita niya si Nicole, parang naputol ang boses nito. Ibinuka niya ang kanyang bibig, ngunit hindi siya makagawa ng ingay. Hindi ba sapat na malalim ang aral ngayon? Sa wakas ay lumuwag ang sitwasyon, kaya kung magtatanong pa ako, mapapalayas ako at sa lansangan mapunta. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpigil si Eric. Kasalanan ni Clayton ang lahat. Binuksan ni Nicole ang laptop, ipinasok ang flash drive, at binuksan ang folder. Ang nakita niya ay nakakabighani, mga lumang klasiko, mga romantikong kanta, mga paboritong kanta ng Pangulo. Kabanata 552. Isang gabi sa iisang bahay. Naisip ni Nicole, mga lumang classic. Ilang taon na ang mga kantang ito. Napakunot ang kanyang kilay. Ang mga folder sa flash drive ay lahat ng mga kanta na nagustuhan ni Eric. Tiyak na hindi ito ang kanyang flash drive. Malungkot ang mukha ni Nicole nang lumingon siya kay Eric. Ito yung naiwan kong flash drive. Lumapit si Eric, kunwari walang alam, at sinulyapan ang mga folder. Nang makita niya ang President's Favorite Songs, bahagyang naningkit ang kanyang mga mata. Masyadong detalyado ang driver na ito. Baka nagkamali ako. Hinawakan ni Eric ang ilong at mahinahong nagsalita. Tinapon ni Nicole ang laptop at pumunta sa kwarto niya para maghilamos. Pwede kang matulog sa sofa, o sa kotse mo. Gusto kong matulog sa sofa. Mabilis niyang sinabi ang kanyang kagustuhan. Lumungkot ang mukha ni Eric nang masulyapan niya ang gintong bulaklak sa mesa sa tabi ng pinto. Sinamantala niya ang libreng oras para tumugon sa ilang email sa trabaho. 2 kwarto ang apartment ni Nicole, pero simula nung umalis si Kai, ginawang study ang pangalawang kwarto kaya 1 kwarto na lang ngayon. Nakita ni Eric ang litratong iyon ni Nicole sa dingding. Isang liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Lumapit siya, inayos ang anggulo at filter, kumuha ng litrato, at ipinost sa kanyang social media. Ang caption ay, "Isang perpektong gabi." Ang larawan at caption ay maliwanag. Sinadya pa ni Eric na harangin si Nicole dahil dito. Sa ilang minuto, nakakuha ng traksayon ang kanyang post. Keith Ludwig, Ferg. Ang bilis mong gumalaw. Hindi ba ito ang bahay ni Nicole? Magkasama kayong dalawa ngayon. Nasaan si Nicole? Bakit hindi mo siya kinunan ng litrato? Sagot ni Eric sa tanong niya. Naligo siya. Nathaniel Ferguson, Sigh. Isang malaking grupo ng mga lalaki ang nawalan ng pagmamahal ngayong gabi. May iba pang komento. Binabati kita. Si Mr. Ferguson at Miss Stanton sa simpleng tugmang ginawa sa langit, isang natural na pares. Wow, congratulations. Napakagandang laban. Nakahinga ng maluwag si Eric at Sam Andel sa sofa. Paano kung makilala ni Clayton ang mga magulang? Nakatira ako sa bahay ni Nicole. Makalipas ang 20 minuto, lumabas si Nicole sa shower na nakabalot ng mahigpit sa isang malaking bathrobe. Nilalaro ni Eric ang kanyang phone na may makahulugang ngiti sa kanyang mukha. Bakit siya nakangiti ng ganito? Napaisip si Nicole. Inalis niya ang laptop at mga dokumento na nasa mesa at bumalik sa kanyang kwarto nang walang sabi-sabi. Naiwan ang phone ni Nicole sa mesa. Bigla itong tumunog. Sinulyapan ni Eric ang caller ID, na nagpakibot ng kanyang mga talukap. Ito ay si Floyd Stanton. Lumabas ulit si Nicole para kunin ang phone niya. Sinagot niya ang telepono at nilagay ito sa speaker. Dad, gising ka pa. Tinitigan siya ng matalim ni Eric. Tanong ni Floyd, mag-isa ka ba? Oo.
Floyd advised her in a serious tone, "You should go out to drink, dance, and party at night kung wala kang gagawin. You shouldn't stay home alone." Nagulat si Eric at napatikip ng tenga. Iba talaga ang biyenan ko sa iba. I've thought about it. Clayton and Eric are both good options, but marriage has its risks, so you should think about it well. You can have flings, but don't give up the entire ocean of fish just because ng isang maliit na prito. Naramdaman ni Eric na hinampis siya sa ulo. Masyado namang open-minded ang biyenan ko, diba? Hindi ba ito ang mapagmataas na kaisipan na mayroon lamang hamak na tao? Paano niya ito maituturo sa kanyang anak? Tumawa si Nicole. Alam ko. May mga email pa akong dapat mapuntahan. Good night, Dad. Okay, good night. Isinara ni Nicole ang pinto ng kwarto. Napaisip si Eric at hindi na makaupo. Naglakad siya papunta sa pintuan niya at bubuksan na sana ito. Gayunpaman, nakalock ang pinto. Ngumisi si Eric. She's safeguarding herself from me. Kabanata 553. Seryoso o fling? Tahimik na bumalik si Eric sa sofa. Siya ay balisa, sama ng loob, at walang magawa, kaya't hindi siya makatulog ng gabing iyon. Madaling araw pa lang ay nakatulog na siya ng mahimbing. Nagising si Nicole dahil sa tawag ni Yvette. "Nasa bahay mo ba si Eric Ferguson?" Diretsyong tanong ni Yvette nang sunduin si Nicole. Kumunat ang noo ni Nicole. Gulong-gulo pa ang utak niya habang sumagot ng, "Oo. Nagkabalikan na ba talaga kayo? Magsasama kayo ngayon? Seryoso ba o fling lang?" Pagkatapos ng ilang sandali ng kawalan ng ulirat, sa wakas ay natauhan si Nicole at nakuha ang punto. "Paano mo nalaman na nandito siya?" Nag-post si Eric Ferguson ng isang larawan sa kanyang pahina, kaya alam ng lahat sa bilog na magkasama kayo kagabi. Pagkasabi ni Yvette ay binaba na ni Nicole ang tawag at tinignan ang social media ni Eric pero blanco. Huminga ng malalim si Nicole at tinawag ulit si Yvette. "Send me a screenshot ng post niya." "No way. Hinaranggan ka niya." "Ha ha ha ha." Nakakatawa yung tawdry move niya. Kinailangan pa niyang magpalusot para mag-post sa kanyang social media. Hindi nagtagal, ipinadala ni Yvette kay Nicole ang screenshot. Halos himatayan si Nicole matapos itong makita. Ang larawan ay ang kanyang larawan sa sala. Ang kanyang mapang-akit na caption at tugon sa komento ni Keith ay nagpagulo sa imahinasyon ng mga tao. Ginawa ito ng anak ng isang aso na si Eric Ferguson. Napakaraming komento at like sa screenshot, kaya dapat alam na ng lahat sa circle ngayon. Yung lalaking iyon. Galit na lumabas si Nicole sa kanyang silid, ngunit walang laman ang sala. Magulo ang sofa na parang hinigan, ngunit wala na siya roon. Medyo mabilis siyang tumakbo. Nagpunta si Nicole para magpahangin at pumasok sa trabaho. Buti na lang at walang masyadong kaibigan si Eric na nakakakita sa post niya. Ang mga tao sa bilog ay hindi rin darating para abalahin siya. Kamakailan ay naging mainit na paksa ng talakayan ang Liberty Technologies. Ang kanilang mapagmataas na saloobin sa mga mamimili at ang kanilang mga bastos na kahilingan ay humantong sa malawakang kawalang kasiyahan. Ang bagay na ito ay umabot sa internasyonal na balita at umakit ng masamang publisidad. May mga demonstrasyon at protesta mula sa mga mamimili na nagpilit sa pamahalaan ng Liberty na suspindihin ang produksyon ng sistema ng pagpepreno ng Liberty Technologies. Inilunsad din ang isang serye ng mga pagsisiyasat. Kasabay nito, ang pagbebenta ng mga mamahaling kotse na may sistema ng preno ay kailangang masuspend, ngunit walang intensyon na bawiin ang mga ito. Sa tuktok nito, nalantad din ang artificial intelligence na sasakyan ng J&L Corporation, at ang lahat ay itinuro ang maling sistema ng pagpepreno mula sa Liberty Technologies. Ang artificial intelligence ang kinabukasan. Dahil ang buhay ng tao ay nasa kamay ng walang emosyong makina, kailangan nilang maging lubhang maingat. Kalunos-lunos ang resulta kung hindi nila ito sineseryoso. Ang proseso ng pagsisiyasat ay hindi na inilihim at walang kondisyong inilabas sa publiko. Di nagtagal, ang mga nauugnay na internasyonal na departamento ay naglathala ng isang ulat sa pagsisiyasat ng Alsystem, na sinasabing ang sistema ay gumana ng maayos nang walang anumang malfunction o aksidente. Kaya, walang duda na ang problema ay nasa ibang lugar. Wala pang isang buwan, bumagsak ang Liberty Technologies mula sa kaluwalhatian.
Ang dating hinahangad na pangunahing kumpanya ng teknolohiya ay naging isang pandaraya na pinuna ng lahat. Kahit na ang mga namumuhunan sa likod ng Liberty Technologies ay makapangyarihan, walang sino man ang nangahas na manindigan para sa kumpanya sa harap ng mga internasyonal na pampublikong akusasyon. Di nagtagal, ang mga bansa sa Europa, Medianya, at Liberty, ay magkasamang nagtayo ng isang pangkat ng pagsisiyasat. Sa buong kooperasyon ng J&L Corporation, malinaw na naimbestigahan ang usapin. Nagkaroon ng maliit na depekto sa mga bahagi ng Liberty Technologies, ngunit ang depektong ito ay pasulpot-sulpot, kaya hindi lahat ng bahagi ay nagkaroon ng mga problema. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng ilang may-ari na walang problema sa kanilang mga sasakyan. Ang mga resulta ay nagdulot ng kaguluhan sa internasyonal na arena sa lalong madaling panahon, inihayag ng kumpanya ang pagsuspend ng produksyon na ito. Ang artificial intelligence na kotse ay lumabas mula sa hindi nasaktan at nakakuha pa ng isang alon ng libreng advertising. Si Gerard Lickman ay nasiyahan sa resultang ito. Sa wakas ay bumalik siya sa Medianya sa tagumpay at inimbitahan sina Nicole at Eric sa hapunan. Kabanata 554. Natakot talaga siya. Naroon na si Gerard Lickman nang dumating si Nicole sa private room ng restaurant. Ilang pamilyar na mukha ang bumalik kasama si Gerard. Ngumiti siya at umakyat para yakapin si Gerard. Magandang trabaho, Mr. Lickman. Tumawa si Gerard. Medyo haggard ang matikas niyang mukha, pero mas excited siya. It's my job. Buti na lang, hindi kami naging kahihiyan sa Medianian artificial intelligence scene. Naisip ni Nicole, siya ay may isang malaking larawan. Pagkatapos ng lahat ng palitan ng kasiyahan, sila ay nakaka-relax at nagsimulang mag-chit-chat. Order na tayo ng pagkain. Sabi ni Nicole, ako ang bahala ngayon, kaya umorder ka ng kahit anong gusto mo. Saglit na nag-alinlangan si Gerard. It should be my treat since I have to apologize to Mr. Ferguson. Nagulat si Nicole. Humihingi ng tawad para saan? Naisip ni Gerard na baka matulungan siya ni Nicole, kaya kinuwento niya rito ang nangyari noong araw na iyon. Nang marinig ni Nicole ang sagot ni Eric, naisip niya kung ano ang naramdaman ni Eric sa sandaling iyon. Si Eric ay nasa militar noon, kaya kahit na maging isang negosyante, hindi dapat pagdudahan ang kanyang katapatan sa bansa. Hindi nakapagtataka na nakonsensya si Gerard. Miss Stanton, mangyaring tulungan akong magsabi ng ilang salita sa isang sandali. Napangiti si Nicole. Oo naman. Habang nag-uusap sila ay bumukas muli ang pinto ng private room. Pumasok si Eric ng mag-isa. Sinulyapan niya ang mga taong naruroon at saglit na nagtagal kay Nicole. Ngumiti siya saka umakyat para tapikin ang balikat ni Gerard. Siguradong mahirap ang paglalakbay mo. Nakita ni Gerard ang ugali ni Eric at nakahinga siya ng maluwag. No, it's not tough. Naayos mo na ang lahat. So we were just running errands. Kung hindi dahil sa detalyadong plano ni Eric, hindi sila mananalo ng ganito kaganda. Sa oras na iyon, kung direktang inakusahan nila ang Liberty Technologies, ang kanilang mga namumuhunan ay nawasak ang J&L Corporation. Eric didn't have his usual cold attitude at tumugon sa bati ng lahat. Siya ay may pasensya ng isang boss. Nakaupo na ang lahat. Kahit papaano, sinadya man o hindi, may isang bakanteng upuan sa tabi ni Nicole. Natural, umupo si Eric doon. Inilagay niya ang isang kamay niya sa likod ng upuan ni Nicole. Nagpalitan ng matalim na tingin ang lahat nang makita nila ito. Nagkunwaring ignorante si Nicole at binaliktad ang menu. Nag-iisip siyang lumapit kay Gerard. Mr. Lickman, pinaghirapan mo kaya bakit hindi ka muna umorder? Sabi ni Gerard, hindi bagay yan. Dapat hayaan muna natin si Mr. Ferguson na mag-order. Nanlaki ang mga mata ni Eric nang makita ang distansya nilang dalawa, pero ngumiti ito na parang walang mali. Mr. Lickman, go ahead. Don't be polite. Everyone, just feel free to order whatever you want. Nanlamig ang mga mata niya habang pinagmamasdan si Nicole na nakangiti kay Gerard. Nagpakawala ang lahat matapos makuha ang salita mula kay Eric. Umorder si Gerard ng ilang ulam at inabot ang menu kay Nicole, na inabot naman sa iba dahil ayaw niyang ma-restrict sila sa gusto nilang i-order kung mauunang umorder ang tatlong amo. Habang nag-uusap sila, aksidenteng nahawakan ng kamay ni Eric na nakapatong sa likod ng upuan niya ang buhok niya, pero hindi siya umaalis.
Bagkus, kinalikot pa niya ang isang lock ng kanyang buhok. Sinaman siya ng tingin ni Nicole nang walang ekspresyon. Sinalubong siya ni Eric ng tingin at biglang naramdaman ang panginginig ng kanyang mga daliri. Hindi niya namamalayan na binawi ang kanyang kamay. Ano ito? Talagang natatakot siya sa kanya. Naihain na rin sa wakas ang mga pagkain at inumin. Si Nicole at ang ilan pang empleyadong babae ay umorder ng juice. Si Gerard ay mahinahon at mahusay na gumawa ng isang toast, pangunahin kay Eric at Nicole. Inangat ng dalawa ang kanilang baso at humigop bilang tugon. Unti-unting naging masigla ang kapaligiran sa silid. Inutusan ni Eric ang kanyang driver na mag-ayos ng transportasyon para sa iba, para makapag-inom sila ng kontento. Pagkatapos ng 3 ikot ng alak, kinuha ni Gerard ang baso niya at commandant kay Nicole na nasa tabi niya. Lalong nanlamig ang mukha ni Eric nang makita ito. Kabanata 555. Walang modo ba siya? Sabi ni Gerard, Mr. Ferguson, matagal na tayong magkakilala. I'd like to apologize to you for my previous slip of the tongue. Natahimik si Eric ng ilang segundo. Pagkatapos ay dinampot niya ang kanyang baso at ibinaba ang alak. Tumawa si Gerard at kinindatan si Nicole. Nicole cleared her throat and said, Mr. Ferguson is not a petty person, so you don't have to take it to heart, Mr. Lickman. Ito ang unang pagkakataon na binanggit niya si Eric sa buong pagkain. Sagot ni Eric, oo. Nakaraan na ang lahat. Napaisip si Nicole. Mr. Lickman, nangangahulugan din ito na ikaw ay isang matapang na tao na napakamapagmahal at tapat. Ganun ba? Malamig ang tono ni Eric. Nagulat si Gerard sa biglang pagpuri ni Nicole at bumalik sa kanyang upuan. Walang sinabi si Eric. Paulit-ulit na lang niyang iniisip ang papuri ni Nicole kay Gerard at ang maliliit na interaksyon nila. Kailan pa sila naging pamilyar sa isa't isa? Hindi pinansin ni Nicole si Eric at nakatingin lang kay Gerard habang kumakain. Inis ni Eric at uminom pa ng ilang baso ng alak. May mag-asawa sa table nila na nasa honeymoon stage pa lang. Ang kanilang intimate little gestures ay nagdulot ng inggit ng mga single sa table. Napasulyap si Eric kay Nicole at nakita niyang nag-aalangan itong nakatingin sa isang ulam ng shelled prawns sa mesa. Bigla siyang nagabot at kumuha ng isang piraso, saka maingat na binalatan ng mga kamay ang hipon. Akala lang ng lahat ay mahilig kumain ng hipon si Eric. Gayunpaman, inilagay ni Eric ang natanggal na hipon sa tabi ng bibig ni Nicole. Nakita ng karamihan ang eksenang ito at natigilan. Oh, si Miss Stanton pala ang mahilig sa hipon. Tumingin si Nicole at natigilan sandali. Kalmado niyang sinulyapan siya at hindi ito kinuha, lalo na't kumagat. Napangiti siya at sumandal sa upuan, dumistansya sa kamay nito at sa hipon. Nakita ni Gerard ang eksenang ito at naisip niya ito nang maisip niya ang post ni Eric. May isang babae lamang na maaaring magpabalat sa kanya ng hipon si Eric Ferguson. Tanong ni Gerard, so, nagkabalikan talaga kayong dalawa? Tumigil sandali si Eric. Ang lahat ay naghihintay sa katahimikan para sa sagot, na isang opisyal na anunsyo. Ito ay mas maaasahan kaysa sa anumang mapagkukunan ng media. Bahagyang ngumiti si Nicole na walang init. Hindi. Napalunok pabalik ang mga bati na salita ni Gerard na nasa dulo ng kanyang dila. Nang makita ang malungkot na mukha ni Eric, agad na nagsisi si Gerard na itanong ito ng lantaran. Ang sitwasyong ito ay halatang walang kapalit na pag-ibig ni Eric. Napahiya si Eric. Ang ibang mga tao sa mesa ay nakaramdam ng sobrang awkward. Bigla namang tumawa si Eric at inalis ang hipon. Tumingin siya kay Nicole gamit ang madilim niyang mga mata at kumatok sa upuan. Ginagawa ko ito. Masyado siyang humble. Naintindihan agad ng lahat ang nangyayari. Good luck, Mr. Ferguson. Oo, sinusuportahan ka namin. Napaawang ang labi ni Eric. Umabot sa ulo niya ang alak. Pagtingin sa kalmado at nakakulong mukha ni Nicole, nakaramdam siya ng kaunting pait. Bigla siyang lumapit kay Nicole. Amoy alak ang hininga nito habang sinusuyo siya sa mahinang boses, nagkatuluyan pa nga tayo kagabi. Bakit ang walang puso mo? Bagamat mahina ang kanyang boses, maririnig pa rin ito ng mga tao sa malapit kung gusto nila. Nagalit si Nicole sa pagbanggit nito. Napakaraming problema ang ginawa ni Eric para sa kanya noong gabi na iyon. Masakit lang sa ulo si Eric. Dapat ay baldado na lang ang kanyang binti at itinapon sa lansangan.
Nilinggan siya ni Nicole ng malamig. Kumislap ang kanyang mga mata, at pakiramdam ni Eric ay lasing siya kahit hindi siya umiinom. Isang mahinang tawa ang pinakawalan niya, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Isang gabi lang. Hindi mo ba alam na for fun? Kabanata 556. Kinailangan niyang gumawa ng kalokohan. Inikat ni Nicole ang inumin sa kanyang baso. Ang kanyang mga daliri ay mahaba, balingkinitan, at walang bahid na parang isang magandang gawa ng sining. Walang nangyari sa kanilang dalawa ng gabing iyon. Kahit na may nangyari, ito ang sagot niya. Gusto ni Eric na hindi maintindihan ng mga tao ang kanilang relasyon, kaya haharapin niya ito sa sarili niyang paraan. He was making such a big show of it even before he managed to win her heart. Ipinakita nito kung gaano kalabit si Eric kay Nicole. Sa pananaw ng isang tagalabas, si Nicole ang mas open-minded sa kanila. Kaya, ang kalamangan ni Eric ay itinuturing na walang halaga. Narinig ito ng mga tao sa paligid at gustong magpanggap na wala silang narinig. Ito ay masyadong maraming impormasyon upang dalhin. Sino ang nang-ahas tumawa kay Eric Ferguson? Nabulunan sandali si Gerard. I was wrong. Dapat pala hindi na ako nagpatulong kay Nicole. Ang dalawang ito ay parang apoy at yelo. Ang pagkain ay natapos na walang lasa. Buti na lang at hindi masyadong awkward. Bumalik ang lahat na nasisiyahan. Sinundan ni Gerard ang mga tao ni Eric para magayos, kaya naiwan sina Nicole at Eric sa private room. Kinuha ni Nicole ang kanyang bag at gustong umalis. Tinawag ni Eric. Sa pagtingin sa kanyang slim at magandang likod, pinigilan niya ang pagkabalisa sa kanyang puso at nagsalita. Alam mo ba kung ano ang pinagkaiba namin ni Gerard? Hindi nakaimik si Nicole. Tumayo siya at naglakad. 8 taon na niyang kaklase ang kanyang asawa, at ngayon ay handa na silang magkaroon ng pangalawang anak. Mahina at garalgal ang boses nito habang matamang nakatitig sa kanya. Naguluhan si Nicole sa bigla ang pagbaba ng random na impormasyon. Patuloy ni Eric, single ako, kaya dapat mas tumingin ka sa akin. Ang kanyang mga salita ay may bahid ng selos at pait. Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi at walang imak na sinulyapan si Eric. She then turned on her heels at umalis. Nakakainis talaga si Eric. Maulan at maangin sa labas. Paglabas na pagkalabas ni Nicole, dumating ang driver para sunduin siya ng payong. Hindi nakaugalian ni Nicole ang pagmamaneho pagkatapos ng business dinner kahit hindi siya umiinom. Nang makaalis si Nicole, bumalik si Gerard at nakita niya si Eric na parang estatwa na nakaupo, may hawak na sigarilyo. Lumapit siya at tinapik si Eric sa balikat. Mr. Ferguson, malayo pa ang lalakbayin mo. Bumalik sa normal ang kanilang relasyon pagkatapos kumain. Pareho silang nasa hustong gulang, kaya hindi sila mabibitin sa isang hamak na isyo. Napabuga si Eric at ipinagpatuloy ang dati niyang malamig at marangal na ugali. Pinagtatawanan mo ba ako? I won't dare. Itinanggi ito ni Gerard. May itatanong ako sayo. Sabi ni Gerard, magtanong ka. Si Eric ay tame time na sinuri ang kanyang ekspresyon. Kadalasan ba ay madalas kang nakikipag-ugnayan sa kanya ng pribado? Namuti ang mukha ni Gerard. Naintindihan niya ang ibig sabihin ni Eric. Nagseselos ba siya sa akin ngayong gabi? Itinaas niya ang salamin niya. Mr. Ferguson, I don't have much contact with her. Nandyan ka sa tuwing magkikita tayo. Gustong linawin ni Gerard dahil ayaw niyang sisihin siya ni Eric dahil lang sa ayaw sa kanya ni Nicole. Alam ni Eric na nagsasabi ng totoo si Gerard. Hey, so ginawa niya ito para lang i-provoke ako. Kinailangan ko lang gumawa ng kalokohan sa ikalawang kalahati ng hapunan. Pilit na pinutol ni Eric ang sigarilyo sa kanyang kamay. Puti ang dulo ng daliri niya. Tumingin siya kay Gerard na nakataas ang kilay. Para sa proyektong iyon na kinasasangkutan ni Clayton Sloan, mas magiging walang kwenta kapag need delay, di ba? Tumango si Gerard. I'll urge them to speed the progress. Tumayo si Eric at tinapik ang balikat ni Gerard. Walang nagmamadali. Kakatapos lang namin ng ganoong major event, so let the scientists take a break. Hindi nakaimik si Gerard. Kinabukasan sa Stanton Mansion. 2 araw na tumira si Nicole sa kanyang apartment. Bagamat tahimik, hindi ito komportable. Naisipan niyang kumuha ng pangmatagalang yaya. Umuwi siya para mananghalyan. Kahit na hindi nakita ni Floyd si Nicole sa loob ng 2 araw, pakiramdam niya ay 1 buwan na ang nakalipas at tuwang-tuwa siyang makita siya.
Inutusan niya ang lahat ng paborito niyang pagkain na gawin at patuloy na naglalagay ng pagkain sa plato niya. Umiling si Kai sa tagiliran ng selos na nasa kandanggan niya si Tiger. Hinaplos niya ang balahibo ni Tiger gamit ang kaliwang kamay habang hawak niya ang isang kutsara ng sabaw gamit ang kanang kamay. Dad, hindi lang si Lil-en ang anak mo. Kinagat ni Kai ang kanyang mga ngipin at pinaalalahanan ang kanyang ama. Si Floyd perfunctorily pumulot ng isang piraso ng mangga at nilagay sa plato ni Kai. Kumain ka na. Napalunok si Kai. Allergic ako sa mangga. Napatingin sa kanya si Floyd na nagtataka. Since kailan ka allergic sa mangga? Hindi na kay si Kai. Kabanata 557. Girlfriends. Ngumiti si Nicole at iniba ang topic. Kay, hindi ka ba magpe-file? Aalis ka ba ngayon? Sagot ni Kai, Ma'am. It's mainly to bring some popularity to the newcomers. This batch of rookies isn't that great. Sabi ni Nicole, I heard na rookie din ang bago mong girlfriend. Kinunan siya ng larawan ng paparazzi at ng isang bagong aktres na napapabalitang girlfriend niya. Tumigil sandali si Kai. Nanlilisik ang mga mata niya habang sinulyapan si Floyd na nasa tabi niya. Umubo siya. Naghiwalay na kami. Ginamit lang ni Kai ang sarili niya para gumawa ng hype. Hindi marami sa mga girlfriend na iyon ang totoo. Ito ay para lamang itaas ang kanilang kasikatan. Awkward na ngumiti si Nicole. Mabuti naman. Ngumisi si Floyd at hinampas ang mesa. Anong klaseng boss ka? Sa tingin mo ba disenteng tao ka kung magpapalit ka ng girlfriend na parang nagpapalit ng damit? Halos masamid si Kai sa kanyang sabaw. Paanong hindi ako disenteng tao? Tay, hindi ba lagi mong sinasabi kay Lil-en na huwag ibigay ang karagatan ng isda para sa isang maliit na prito? Sa sobrang galit ni Floyd ay gusto niyang sampelan si Kai. Tignan mo nga yung sinasabi mo. How can you compare to your sister? Swerte mo na may nagkaka-interes sa'yo. Paano ka may karagatan ng isda? Ha? Kinawag-kawag ni Tiger ang buntot nito at tumalon mula sa kandanggan ni Kai papunta sa kandanggan ni Nicole para maiwasang madamay. Ang puso ni Kai ay dumanas ng matinding dagok. Matapos ang pagbulyaw ni Floyd ay umalis si Kai na nakayuko ang ulo. Hinintay siya ni Nicole sa sasakyan. Ihahatid na kita sa office. Kumunat ang noo ni Kai. Hindi mo na kailangang magtrabaho. Binigyan ako ni Grant ng day off. Sa sandaling umalis si Kai sa bahay, siya ay nasa espiritu at ipinagpatuloy ang kanyang superstar coolness. Pagdating niya sa entrance ng opisina ay napakasiglang kumaway sa kanya ng isang matamis na babaeng artista na may slim body. Ngumiti si Kai at kumaway pabalik. Nagulat si Nicole. Sino siya? Napatingin si Kai sa kanya. Bagong girlfriend ko. Hindi na kay si Nicole. So, hindi siya kailanman nagpapahinga. Hindi inaasahan ni Dominic Young na magsasama-sama ang magkapatid na Stanton. Tamad na umupo si Kai sa sofa habang binabasa ang script. Isang pelikula lang ang ginawa niya sa isang taon at may tamang dami ng exposure para manatiling misteryoso habang pinapanatili ang kanyang katayuan sa industriya. Gusto lang ni Nicole na magsaya at hindi inaasahan na may aabala sa kanya sa sandaling marinig niya ang balita ng pagdating niya. Maya-maya, kumatok ang katulong ni Dominic sa pinto. Mr. Young, sabi ni Xander may importante daw siyang pag-uusapan. Natigilan si Nicole nang marinig ang pangalan ni Xander. Naging abala siya kamakailan na halos nakalimutan niya ang tungkol sa kanya. Magme-message si Xander sa kanya, pero hindi na ito nag-reply sa mga ito, kaya unti-unti itong tumigil sa pagpapadala sa kanila. Naramdaman na lang ni Nicole na mataray siya dahil mukha niya ang mukha ni Eric at ugali niyang kapatid. Gusto niyang iwasan si Xander, ngunit tumanggaw si Dominic at pinayagan si Xander na pumasok. Ano ito? It's too late to hide. Nilaybot ni Nicole ang mga mata kay Dominic, na nakaramdam ng labis na mali. Naisip ni Dominic, di ba ang sugar mommy ni Nicole si Xander? Nanood lang ng drama si Kai nang walang imak. Siya ay kumilos bilang isang hindi nakikitang tao. Hello, Mr. Young. Miss Stanton, nandito ka rin. Nagtataka na wika ni Xander. Namangha si Nicole na mabilis na umunlad ang kanyang kakayahan sa pag-arte. Ito ay talagang malapit sa isang profesional na antas. Mukhang hindi nasayang ang kanyang pagsasanay. Tumawa si Nicole. Xander, ang dami mong natanggap na endorsements kanina ha. Masayang tumanggaw si Xander.
Wala naman siyang sinabing awkward dahil natuwa siya nang makita si Nicole. Lumapit siya at kinurot ang manggas ni Nicole. Oo, salamat sa iyo, Miss Stanton. Na-miss kita. Bagamat ang mga pag-endorso na iyon ay para sa maliliit na kalakal, hindi nakagawa ng maraming pera, at nagpapagod sa kanya, mas mabuti pa rin ito kaysa wala. Kabanata 558. Pinansyal na taga-suporta ay dumating sa itakda. Walang sabi-sabing ngumiti si Dominic Young sa gilid. Napaawang ang sulok ng kanyang bibig. Ang mga endorsement na iyon ay mga tira na walang gusto, kaya ipinapackage ni Dominic para kay Xander sa presyong hindi masyadong kumikita. Higit pa rito, nagsimula si Xander sa mababang antas ng mga patalastas, kaya mahihirapan siyang mag-shoot ng mga high-end na produkto. Gayunpaman, walang nagsabi sa kanya tungkol sa mga ito. Napangiti si Nicole. No need to be polite. You should thank Mr. Young for taking care of you. Tanong ni Xander, Miss Stanton, why don't I treat you to dinner? Pansamantala, makakakuha ako ng isang paparazzi na kukuha ng larawan. Napakagandang pagkakataon. Napaisip si Xander. Umiling si Nicole at tumanggi. I have to send my brother to the set later, so let's take a rain check. Yung set. May movie ba si Mr. Kai? Nagulat at natuwa si Xander. Kung kaya niyang gampanan ang pelikula ni Kai, ang kanyang katayuan sa industriya ay maaangat kaagad. Napatingin si Nicole kay Kai. Oo, under wrap pa yan. Hindi maipaliwanag ang excited na mukha ni Xander. Kung ganun pwede mo bang ayusin ang isang papel para sa akin? Si Nicole ang kanyang financial backer, at si Kai ay kapatid ni Nicole. Pamilya sila, kaya hindi dapat maging mahirap ang pag-aayos ng isang papel. Hindi akalain ni Xander na sobra-sobra ang hiling niya. Natahimik si Kai at Dominic Young at walang lakas ng loob na gumawa ng ingay. Sabi ni Nicole, sige, sumama ka na. Ito ay isang bagay lamang ng isang salita pa rin. Sa sobrang kilig ni Xander ay muntik na siyang yakapin ngunit napatigil siya sa matigas na tingin ni Nicole. Hindi nag-react si Kai, ganun din si Dominic. Iyon ay dahil alam nila na para sa isang hindi gaanong kabuluhan na papel, maituturing na maswerte kung si Xander ay nagtagumpay na makasama sa final cut ng pelikula. Kung hindi siya gumanap ng maayos, puputulan na lang siya ng mga ito. Tinali siya ng mukha ni Xander para gumanap lang ng isang role, which was Eric Ferguson. Dahil malapit na ang oras, pumunta sila sa set. Upang makuha ang papel na ito, inilabas na lamang ni Xander ang kanyang buong lakas. Habang hinahain si Nicole ng prutas at inumin, itatanong din niya rito ang lahat ng uri ng tanong para masiguradong ayos lang siya. Sina Kai at Dominic ay magkasama at dumating sa set matagal na ang nakalipas. Masiglang naglakad si Xander sa likod ni Nicole. With his financial backer coming to set to support him, naisip ni Xander na sandali na lang bago siya maging A-lister. Hindi nagmamadaling umalis si Nicole, umupo siya sa gazebo sa gilid para panoorin ang aksyon. Biglang may nakita siyang pamilyar na tao. Excited niyang iwinagayway ang kamay. Jules. Lumingon si Julie Nixon at tumingin sa kanya saglit bago ito masayang naglakad. President Nicole, hindi ka ba masyadong abala? Narinig ni Nicole ang panunuya sa kanyang boses, ngunit hindi siya nasaktan. Pinapanto ko ang kapatid ko dito at aalis din ako sandali. Bakit ka nandito? Sinukli ni Julie ang buhok at nagtaas baba sa direksyon ng isang artista. Nandito ang isa kong staff bilang artistic director. Nandito rin si Roman bilang pangatlong male lead. Naintindihan naman ni Nicole. Ang kumpanya ni Julie ay kasangkot sa medyo malawak na hanay ng mga negosyo, kaya hindi masyadong inisip ito ni Nicole. Biglang tumigas ang ngiti ni Julie. Sino yung babaeng katabi mo sa pangatlong kapatid mo? Nakapatong ang babaeng iyon sa mga bisig ni Kai habang humahagulgol. Napaatras si Kai at hinaplos ang buhok niya. Nakita ito ni Nicole at sumagot, oh, yan ang bago niyang girlfriend. She seems to be the second female lead. Ilang beses na nagbago ang mukha ni Julie bago siya nakabawi. Magpapalit ulit ng girlfriend. Amorous talaga si Mr. Superstar. Naglalaro lang siya. Fake lang lahat. Paliwanag ni Nicole. Kumaibot ang sulok ng labi ni Julie. Fake ba talaga? O marahil ito ay nagsimula lamang sa peke? Gayunpaman, wala sa posisyon si Julie na pakialaman. Tumakbo ang pangalawang babaeng lead kay Julie at Nicole.
Ang iconic prop ng babaeng lead ay nasa malapit na mesa. Nang kunin ng pangalawang babaeng lead ang prop, hindi niya napansin na nakalagay sa tabi nito ang isang set ng susi ng kotse na may teardrop jade pendant. Sa sandaling iyon, nahulog ang mga susi ng kotse sa lupa, na gumawa ng malutong na tunog. Nahati ang jade pendant. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Julie at Nicole. Tumigil ka nga dyan. Kabanata 559. Pagbagsak ng pangalawang pinuno ng babae. Kinuha ni Julie Nixon ang susi ng kotse at jade pendant na nanginginig ang mga kamay at sakit sa puso. Kumunot ang noo ni Nicole. Alam niyang higit na pinahahalagahan ni Julie ang jade pendant na iyon. Anong ginawa mo? Ang pangalawang babae ay natigilan sandali at tumingin sa lupa, inis at hinamak. Hindi ko sinasadya. Pagkatapos noon, tumalikod na siya para umalis. Nakakatwiran ba kung hindi mo sinasadya? Namumula ang mga mata ni Julie. So, you're saying that I deserve it. Walang imak na tumingin sa kanya ang pangalawang babae. Magkano ba? Kukunin ko lang ang boyfriend ko para mabayaran ka. Nagsalubong ang kilay ni Nicole. Hindi ka man lang makahingi ng tawad. Kinilala ng pangalawang babaeng lead si Nicole. Nang marinig niya ito, hindi siya nang ahas na sumagot. Tumigil siya at kinagat ang ibabang labi. Hindi mahirap humingi ng tawad, ngunit ang babaeng iyon ay agresibo at masyadong nakakainis. Lil-En, hindi mo naman ako kilala. Tutulungan ako ng kapatid mo, kaya hayaan mo na lang. Nanlalaki ang mata ni Nicole. Biglang naging malamig ang boses niya. Anong tinawag mo sa akin? Sa ilang sandali, ang kanyang mga mata ay nagyelo at walang pakialam. Lil-En. Tanging ang kanyang malalapit na kaibigan at pamilya ang maaaring tumawag sa kanya ng ganito. Paanong tinawag siyang Lil-En ng isang small-time actress na hindi niya pamilyar? Nakita ng pangalawang babaeng lead si Nicole na malungkot ang mukha at nagtaka kung paano nasaktan ng palayaw na ito ang prinsesa, ngunit hindi niya kayang makipagkulitan kay Nicole. Lil-En. Iyan ang narinig kong tinawag ka ng kapatid mo. Tumingin siya kay Nicole ng maingat. Napakapurol ng tingin ni Nicole. Kapatid ko yan. Ibang kwento ka. Tinapakan ng pangungusap na ito ang pagmamalaki ng aktres sa ilalim ng kanyang mga paa. Namula ang mata ng aktres. Sa pagkakataong ito, naglakad si Kai. Anong problema? Ang pangalawang babaeng lead ay agad na tumalon sa mga bisig ni Kai at nagreklamo sa isang naaagrabyado na tono. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadyang nahulog ang mga gamit niya sa sahig, siya si Lil. Kaibigan ng kapatid mo. Kumunot ang noo ni Kai. Nang makita niya si Julie na nakasquat sa lupa habang hawak ang sirang jade pendant, nagbago ang mukha nito. Alam ng lahat ng malapit kay Julie na ang jade pendant lang ang binigay sa kanya ng lola ni Julie bago siya mamatay. Ito ay isang napakahalagang alaala. You can compensate her for me. It's just a piece of jade. Wala man lang nakakaalam kung totoo. Tumahimik ka. Saway ni Kai sa kanya ng malungkot na mukha. Lumapit siya at tumingin kay Nicole, na umiwas ng tingin, walang balak magsalita para sa kanya. Natahimik sandali si Kai. Lumapit siya at umupo sa tabi ni Julie. Itinaas niya ang kamay at hinaplos ang buhok ni Julie. Bahagyang nanginag ang balikat ni Julie dahil sa pag-iyak. Natigilan siya saglit, hindi alam ang sasabihin. Karaniwang napakalakas ni Julie, ngunit ang kanyang lola lamang ang kanyang malambot na lugar. Jules. Hindi siya nilingan ni Julie. Huminga siya ng malalim at biglang tumayo. Maaliwalas ang ilalim ng kanyang mga mata. May gagawin pa ako kaya mauuna na ako. Pagkatapos nito, kinuha ni Julie ang mga pira-piraso ng jade at umalis na nagtataka. Hahabulin pa sana siya ni Kai nang pigilan siya ni Nicole. Kay, not to mention your girlfriend isn't that pretty, how can you date someone with such a bad character? She broke Julie's things without even apologizing. Sa tingin ba niya ay higit siya sa lahat? Ang pangalawang babaeng lead ay natakot at hindi inaasahan na magiging prangka si Nicole. Malungkot ang mukha ni Kai. Maaliwalas at malamig ang kanyang tingin habang nakatitig sa aktres. Ay! Gustong ipaliwanag ng aktres ang sarili. Walang ekspresyon si Kai. I'll get someone to send you back. Ang role mo sa pelikulang ito ay papalitan ni Anya. Si Anya ang karibal niya. Ito ay katumbas ng pagsira sa kanyang karera. Naglakad na si Kai. Ang pangalawang babaeng lead ay sabik na sumunod sa kanya upang magpaliwanag,
humingi ng pabor, at humingi ng tawad. Inilibot ni Nicole ang kanyang mga mata. Serves her right. Tinawagan niya si Julie, na sumagot. Nikki, don't worry, I'm fine. Kakabalik ko lang sa office. See you at our next gathering. Ikinwento ni Nicole kay Julie ang ginawa ni Kai, para mas gamaan ang pakiramdam ni Julie. Mabigat ang paghinga ni Julie, pero mas magaan ang tono niya. I'm relieved to know na hindi bulag ang kapatid mo. Pagkababa ay nakatanggap ng mensahe si Julie mula kay Kai. Jules, gagawa ako ng kapareho para sa iyo. Hindi siya sumagot. Kabanata 560. Konsentidor na munting tuta. Naiiritang nakaupo si Nicole sa pagsagot sa mga email. Hindi nagso-file ngayon si Kai, kaya kinailangan niyang sunduin siya. Hindi niya napansin na may katabi pala siyang isang maliit na pamaypay at marahang pinapaypayan. Nagtaas ng kilay si Nicole. Xander, anong ginagawa mo? Malamig ang araw noon, kaya bakit niya ito pinapaypayan? Medyo nahiya si Xander at napasquat sa tabi ng upuan niya. Natatakot akong mag-init ang pakiramdam mo, pero natatakot din ako na malamigan ka. Gustong tumikim si Nicole. Bitbit niya ang isang plato ng prutas. I just caught this. Miss Stanton, gusto mo ba? Itinulak ito ni Nicole. Hindi, salamat. Hindi ito pinansin ni Xander at tumingin sa kanya nang may magiliw na ngiti. I really didn't expect that Mr. Kai will arrange such important role for me. I got to be the second male lead. Napataas ang kilay ni Nicole sa pagtataka. Pangalawang lalaki lead. Alam kong dapat dahil sa iyo, Miss Stanton. Paano kita pasasalamatan? Ang mukha ni Xander na kamukhang kamukha ni Eric ay sumilay ng isang pambabaeng ngiti. Mukhang wala sa lugar at hindi kaaya-aya sa mata. Umiwas ng tingin si Nicole at tumawa. Siguro dahil sa galing mo sa pag-arte. Tiyak na hindi kita pababayaan. Pinagdikit ni Xander ang kanyang mga kamay bilang pagtiyak at maingat na kumuha ng isang maliit na piraso ng prutas na may tinidor. Natarante si Nicole. Hindi niya ibinuka ang kanyang bibig, at wala rin siyang balak na tumigil. Ang awkward naman kung magpapatuloy ito. Kaya naman, nakayuko lang si Nicole at kumagat. Hindi na siya kumain ng isa pang piraso pagkatapos. Umupo si Xander sa tabi ni Nicole dahil walang ibang upuan sa paligid. Para siyang masunuring tuta na nagkukwento sa kanya tungkol sa chismis at dramang nadatnan niya sa showbiz. Maya't maya ay tumatawa si Nicole. Nakasabit pa siya sa sirang jade pendant ni Julie. Ang jade pendant ay dinisenyo ng lola ni Julie. Ito ang tanging alaala ni Julie sa kanyang lola, kaya tiyak na malungkot si Julie na nasira ito. Sa sandaling ito, bigla niyang narinig ang magalang na pagbati ng isang tao mula sa di kalayuan. Mr. Ferguson, kasama ka rito, tiyak na mabibiyayaan ang ating pelikula ng magagandang rating. Kumunot ang noo ni Nicole at lumingon, nakasalubong ang isang pares ng malungkot na mga mata. Nakatayo siya sa ilalim ng eaves ng gusali sa tapat ng gazebo niya. Walang nakakaalam kung gaano katagal niya itong pinagmamasdan. Bahagyang nanginginig ang kamay ni Xander na nakahawak sa isang piraso ng prutas kaya nahulog ang prutas sa lupa. For some reason, natakot si Xander nang marinig niya ang pangalan ni Eric kaya namutla siya. Sila ay nasa isang mapagkompetensyang relasyon. Bagamat may pera at katayuan si Eric, naisip ni Xander na mas pinili ni Nicole ang kanyang sarili. Kung hindi siya susuportahan ni Nicole hanggang ngayon. Sa pag-iisip nito, nabawi ni Xander ang kanyang lakas ng loob na pakainin si Nicole ng isa pang piraso ng prutas. Naisip ni Xander na tiyak na paprotektahan siya ni Nicole kahit anong mangyari. Walang kamalay-malay na ibinuka ni Nicole ang kanyang bibig nang nasa tabi na niya ang prutas. Pagkatapos niyang bumalik sa katinoan, huli na ang lahat. Tumingin siya sa kabilang direksyon, ngunit nawala na ang lalaki sa ilalim ng bubong. Mabuti. Nakahinga ng maluwag si Nicole. Buti na lang nakita niya. This way, malamang susuko na siya ngayon, di ba? Nakaramdam pa rin siya ng inis at tumayo mula sa upuan. Napatingin si Nicole kay Xander. You should go for the shoot. Pinapatawag ka ng director. Napatingin si Xander sa kabilang side at nakita ang director na kumakaway sa kanya. Pinigilan niya ang nasa sabik niyang puso at nanginginig na mga kamay sa kamasayang tumingin kay Nicole. Miss Stanton, pagkatapos kong mag-shoot, ibabalik kita ng personal sa hotel.
Pagkatapos noon ay tumakbo na siya nang hindi na hinintay ang reaksyon ni Nicole. Napatingin sa kanya si Nicole na nagtataka. Bakit kailangan kong manatili sa isang hotel? Sa isang iglap, sa wakas ay naisip niya ito. Para sa kanya, sugar mommy niya ito, kaya obligasyon niyang pagsilbihan siya. Ngumisi si Nicole. Ang kanyang mga kilay ay mahigpit at maislan. Isang bakas ng disgust ang sumilay sa maganda niyang mga mata. Paglingon niya ay nakita niya ang lalaking nakatayo lang sa ilalim ng bubong sa likuran niya. Malungkot ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya na may bakas ng kawalan ng pag-asa. Ano ang ginagawa niya? Tinakat niya ako.